Lumaki si Maggie na pinagmamalupitan ng kanyang ama't kapatid. Kahit lahat naman ng pinag-uutos at kagustuhan ng mga ito ay kanyang sinusunod, hindi pa rin sapat yun upang siya'y mahalin at tanggapin. Kahit konting pagkakamali lamang, madalas siyang binubulyawan at sinasaktan. Maging ang kasalanan ng kanyang kapatid na si Cassandra ay siya pa rin ang napaparusahan. Sa tuwing ipinagtatanggol naman siya ng kanyang ina, humahantong lamang sa awayan ng kanyang mga magulang. Hindi lingid sa kaalaman ni Maggie na hindi siya tunay na anak ni Mang Berhel. Ayon na rin yun sa mga naririnig niyang usap-usapan ng kanilang mga kapitbahay. Ngunit dahil sa pagmamahal niya sa inang si Marina, ay nanatili ang mabuting pakikitungo niya sa ama, kahit pagkayamot lamang ang sukli nito sa kanya. Hanggang isang araw, may pulubing matandang lalaki ang namasukan bilang car wash boy sa kanilang car wash shop at nakagaanan nito ng loob ng dalaga. Isang balita ang bumulabog sa pamilya na ikinagimbal ng mag-amang Berhel at Cassandra. Paano kaya matatakasan ni Maggie ang kalupitan ng ama't kapatid? Ano kaya ang magiging papel ng matanda sa buhay ni Maggie? Kanino niya kaya matatagpuan ang pagmamahal na matagal niya nang inaasam-asam? Narito pong muli ang inyong lingkod na si Mr. Hope at sabay-sabay po nating tuklasin ang mga sagot sa mga katanungang ito dito pa rin sa kapanapanabik na mga pambihirang kwentong buhay. Maalinsangan ang hangin kahit 10 oras na ng gabi. Kakaunti na lang ang sasakyan dumadaan sa looban ng Sitio Andres. Pero may isang itim na SUV ang nakaparada sa may kanto. Nakabukas pa ang headlight. Sa may gilid ng kalsada, mabilis ang takbo ng isang matandang lalaki. Hinihingal at may bahid ng dugo sa pantalon. Yupi ang suot na salamin at balisa ang mga mata. Napadaan lang naman siya sa lugar na yon at babalik din sa syudad. Dahil minalas ay napagtripan ng mga mukhang adik na tambay kaya't hindi na ikubli ang takot at pangamba sa kanyang mukha. May 5 binatilyong rugby boys ang umahabol kay Don Ignacio. Nagtatawanan habang nagpapalitan ng sigaw. Hoy, tanda! Ibigay mo na yung wallet mo sa amin! Mukhang titiba-tiba ka naman eh! Pa-birthday mo na sa tropa namin! Akin na lang ang relo mo, tanda! Para may remembrance naman kami sa'yo! Natatawang sigaw ng lalaki. Takbo pa! Para kang unggoy! Tigil na, tanda! Di naman kami nakakatakot eh. Wala naman kaming gagawin masama sa'yo. Sambit naman ang isa. Tuloy lang sa pagtakbo si Don Ignacio. Kahit di niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya kabisado ang looban. Puro makikipot lang na eskinita. Madidilim na mga kanto at tahimik na mga bahay lang ang nadadaanan niya. Palingon-lingon siya. Nagbabaka sakaling may makitang mahihinga ng tulong. Hanggang sa may mapansin siyang bukas ang ilaw sa loob ng isang maliit na compound. May karatula. Car wash 6 a.m. to 10 p.m. Pero kahit alas 11 ay may ilaw pa ring nakabukas. Pagkakataon niya na yon para makahingi ng tulong kaya hindi niya na pinalampas pa. Agad siyang lumiko at lumapit sa gate ng car wash shop. Kinalampag niya ang tarangkahan upang makalikha ng ingay. Tao po, pakiusap, tulungan niyo ako! May mga kalalakihang humahabol sa akin! Pagmamakaawa niya. Maging ang mga asong nasa kalsada ay walang tigil sa pagkahol dahil sa mga taong naghahabulan. Narinig ng dalaga ang lalaking humihingi ng tulong sa labas ng kanilang bahay, sa tabi ng car wash shop. Kaya't napasilip siya sa bintana ng kusina habang siya'y nagliligpit. Si Maggie, ang dalagang nagbukas ng bintana. Nasa 26 years old na siya, ngunit napakapayat. Nakaduster siya at may hawak na basang sponge dahil nagkataon na naguhugas siya ng mga plato't kaldero. Malapit lang ang kwarto ng kanyang amain sa kusina. Nagkataon na lumabas ito ng silid upang kumuha ng tubig na maiinom at napansin siya nitong pasilip-silip sa bintana. Oy, Maggie, ano sinisilip-silip mo pa riyan? Tapusin mo na ang ginagawa mo dahil maaga ka pa bukas. Ang dami-dami mo pang aasikasuhin, ang bagal mo kumilos. Saway nito. Tay, parang may utal na sambit ni Maggie. Ano yun? Kahit magsalita ng diretsyo, hindi mo pa magawa. Ay, naku. Yan talaga ang nangyayari kapag ang hina ng utak eh. Ano ba yun? Sabihin mo na.
Inis na bulyaw ng amain. Si Mang Berhel, kalbo, mataba, maangas at hambog. Kinatatakutan ang nakararami sa kanilang lugar. May tao po sa labas. Mukhang kailangan ho niya ng tulong. Aniya. Ano ngayon? Baka inahabol yun ng parak, pakialamera ka talaga. Nandidilat pa ang mga matang bulyaw nito. Pero tay, parang kailangan niya talaga ng tulong eh. Muling wika ng dalaga. Isang hampas ng sinturon sa pader ang ginawa ng amain. Kaya't napaigtad si Maggie dahil sa pagkagulat. Nanginig ang kanyang katawan sa takot dahil baka siya ang isusunod na hampasin ng sinturon ng amain kapag napiko na naman ito. Huwag kang makialam. Hindi mo kilala yung matandang lalaki na yun. Baka pati tayo madamay pa riyan. Tsaka ano mapapala mo sa pagtulong sa kanya? Bayani ka ba? Dinudot-dot pa nito ang daliri sa noo ng anak. Napayuko na lamang si Maggie at hindi na muling nagsalita pa. Gustong-gusto niyang lumabas para tulungan ang matanda, ngunit natatakot naman siyang mahampas ng sinturon ni Mang Verhel. Lagi siyang pinapagalitan nito kahit sa maliit lamang na bagay. Kapag nagagalit ito sa kanya, hindi lang masasakit na mga salita ang naririnig niya, kundi masasakit din na hampas ng sinturon at sapak sa mukha. Hindi na nga siya lumalabas ng bahay dahil madalas na siya na lamang ang bukang bibig ng mga kapitbahay kapag nakikita ang mga pasa sa kanyang katawan. Sa labas ng bahay, patuloy ang pakikiusap ng matanda para humingi ng tulong sa kanila. Maawa na kayo kahit saglit lang. May umahabol sa akin. Baka mapatay nila ako. Parang awa nyo na. Pagmamakaawa ng lalaki. Dahil sa inis ni Mang Verhel, lumabas siya ng bahay at tinungo ang gate. Malakas niyang sinipa ang gate kaya't saglit na napaatras si Don Ignacio na naroon sa labas. Sino ka ba? Ano ginagawa mo rito ha? Gabing-gabi na nag-iiskandalo ka pa. Umalis ka nga rito. Alis! Maangas na sigaw ng lalaki. Hindi agad nakasagot si Don Ignacio sa sinabi ng matandang lalaki. Halos ipagtabuyan siya nito at murahin. Hindi na siya nagpumilit pa, kaya agad na lamang siyang umalis at naghanap ng lugar na matataguan. Sino ba nagsabi sa'yo na lumabas ka ng bahay ng ganitong oras? Tanga ka ba? Tapos mamemerwisyo ka ng mga tao nagpapahinga? Layas! Patuloy na pambubulyaw nito habang tinatanaw ang lalaking lumalayo. Patakbong lumabas ng bahay si Maggie at tinungo ang kinaroroonan ng amain. Awang-awa siya sa lalaking humihingi ng tulong, ngunit hindi man lamang ito pinagbuksan ni Mang Verhel. Tay, kahit saglit lang po, papasukin natin siya. Kahit dito na lang banda sa gate oh. Mahinang sambit ni Maggie. Tumahimik ka nga. Ang bobo mo talaga. Kahit kailan hindi mo ginagamit yung kukuti mo. Sa pakita eh. Paano kung masamang tao yun? Eh di pinagtataga tayong lahat dito. Napayuko si Maggie dahil inambahan siyang suntukin ng amain. Kaya tinakpan niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga braso. Bakit? Sasaluhin mo ba ang gastos kung may mangyayari masama sa atin? Buti ko ikaw lang sana ang mapapahamak eh. Kung gusto mong tulungan ang lalaking yon, ikaw ang lumabas. Tignan ko lang kung hindi ka pagpiesta ng mga adik dyan sa labas. Tatanga-tanga hindi nag-iisip. Pagpapatuloy pa nito, binatukan pa siya ni Mang Verhel dahil sa inis. Agad itong pumasok ng bahay at tinungo ang refrigerator. Nilaklak niya ang malamig na tubig na isinalin sa baso mula sa pitsil. Ngunit hindi pa rin napapawi ang init ng ulo nito kay Maggie. Sumunod na pumasok ng bahay ang dalaga. Naluluhang ipinagpatuloy niya ang paghuhugas ng mga kaldero. Gusto man niyang tulungan ng matandang lalaki, ngunit nangibabaw ang kanyang takot sa ama. Pasensya na po kayo. Wala akong lakas ng loob upang tulungan kayo. Sambit ng dalaga sa kanyang isipan habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Likas na maawain si Maggie, ngunit lumaki siya sa takot dahil sa kalupitan ng kanyang ama at kapatid. Hindi na siya nakapag-aral sa kolehiyo dahil hindi na siya gustong pag-aralin pa ni Mang Verhel. Gastos lamang daw yun. Hindi na nagpumilit pa ang matandang lalaki na siya'y matulungan sapagkat naririnig niya kung paano bulyawan ni Mang Verhel si Maggie dahil sa kagustuhan nitong matulungan siya. Ako patuloy yan naging dahilan ng pag-aaway na mag-amang yun.
Pero bakit gano'n na lamang niya bulyawan ang kanyang anak? Tanong nito sa sarili. Nagkaroon siya ng ideya kung saan siya magtatago. Napansin niya ang tambak ng mga basura. Tumakbo si Don Ignacio roon at dahan-dahang sumiksik sa mga sako upang ikubli ang sarili mula sa mga taong humahabol sa kanya. Ilang sandali narinig niya ang mga yapak na mga rugby boys papalapit sa kanyang kinaroroonan. Pigil ang kanyang paghinga habang napahalukip-kip sa basurahan. Pre, dito kaya siya pumasok? Rinig niya na tanong ng isang lalaki. Di ko alam. Ang bilis naman kasi niyan tumakbo eh. Siguro tumalon na yun papunta sa ilog. Sagot naman ng isa. Hanapin natin. Mukhang maraming pera yun. Sayang naman kung hindi natin mapapakinabangan. Narinig niyang tumakbo sa magkabilang direksyon ng mga adik. Pilit niyang pinipigilan ng sarili na makalikha ng ingay at gumalaw. Kahit nagsisimula ng mamanhid ang buo niyang katawan. Nakita niyo ba? Tanong ng isang lalaki. Hindi, wala siya rito. Sagot naman ng kasama nito. Halugugin niyo ang buong paligid. Di yun pwedeng mawala. Naiinis na sambit ng leader ng grupo. Sayang, ang ganda pa naman ng sapatos nun. Ang hina nyo kasi, nakatakas tuloy. Panghihinayang nabulalas ng isa. Habang palayo ang mga yabag, nanatili siyang tahimik. Mga 10 minuto pa ang kanyang pinalipas bago lumabas ng pinagkukublian. Upang masiguro na wala na ang mga taong humahabol sa kanya. Napatingin si Don Ignacio sa bahay katabi ng car wash shop. Nakita niya si Maggie na nakasilip pa rin sa bintana na animoy nakikibalita kung ano na ang nangyari sa kanya. Nagtama ang kanilang paningin. Wala mang salita ang kumakawala sa kanilang mga bibig, ngunit nangungusap ang kanilang mga mata. Marahang tumango ang matandang lalaki sa kanya bilang pasasalamat na rin dahil sa kagustuhan nitong tumulong. Hinatid niya ng tingin ng matandang lalaki hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Maggie. Hindi pa rin nawawala ang inis ni Mang Vergel at muling binulyawan siya nito. Anak nang, talagang makikipag-away ka pa sa akin para lang sa taong yon, ha? Tumatalsik pa ang laway na sigaw nito. Hindi sumagot si Maggie. Dahil kapag nagsalita siya ay mas lalo lang magagalit ang amain at masasapak siya nito. Kapag ako nalagay sa peligro, matatamaan ka sa akin. Huwag mo nang dagdagan ng kamalasan sa buhay ko. Hindi tayo charity para tumulong sa mga taong naliligaw. Tandaan mo yan, ha? Opo, Tay. Hindi na po mauulit. Pasensya na ho kayo. Di na talaga magbabago yung kabubuhan mo. Nag-aral ka naman, ha? Bakit hindi mo ginagamit yung isip mo? Bulyaw pa nito. Umiiyak na lamang si Maggie habang nakayuko. Bagamat hindi niya pa rin mapigilang sumulyap sa labas ng bintana upang alamin kung nasaan na ang lalaking humihingi ng tulong sa kanila. Tigilan mo na yung pag-iiyak mo. Huwag mo akong dramahan, ha? Baka hindi ako makapagpigil at palabasin pa kita ng bahay. Bukas, ikaw ang magtatrabaho at magbabantay sa car wash shop. Nag-resign na si Edgar. Tatanga-tanga rin yun eh. Parang ikaw. Pero Tay, marami po kasing mga labahin na pinapalaban si Cassandra. Hindi pa nakakatapos sa pagsasalita si Maggie ay pinandilata na siya ng mga mata ng ama. Malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi dahilan para matumba siya sa kinatatayuan niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayokong sinasagot-sagot mo ko ng ganyan? Anong ipambabayad natin sa mga gastusin kung hindi ka magtatrabaho sa car wash shop? Lalo na't kulang tayo sa tao ngayon. Galit na sambit nito. Tumango na lamang ang dalaga at hindi na muling sumagot pa. Lumabas ang ama sa kanyang silid kaya't dahan-dahan siyang tumayo. Hindi na nga ako nagpapahinga eh. Mabuti pa ang mga trabahante may day off. Ako halos bugbog na ang katawan ko sa pagtatrabaho. Tapos madalas niyo pang pinamumukha sa akin na utang na loob ko ang pagpapalamon niyo sa akin. Sambit nito sa kanyang isipan. Muling bumukas ang pinto. Bahagyang iniangat ni Maggie ang kanyang ulo at napatingin doon. Anak, ano na naman ba ang pinagtalunan niyo ng itay mo? Bakit galit na naman siya? Tanong ni Marina sa anak. Wala ho, Nay. Sanay na akong tratuhin niya ng ganon. Mapaklang sagot ng dalaga.
pagpasensyahan mo na lamang ang tatay mo. Nagising ako dahil sa ingay niyong dalawa. Siya nga pala, sa susunod na linggo uuwi ako ng probinsya ha. May sakit kasi ang lolo mo eh. Pagpapaalam nito sa anak. Sasama ako sa iyo, Nay. Gusto ko rin namang makita si lolo eh. Aniya, Hindi pwedeng dalawa tayong pupunta roon. Walang magbabantay sa car wash shop. Alam mo naman ang tatay mo, napapadalas na ang pagsama sa mga kaibigan niya. tugon nito. Hinaplos na lamang ni Marina ang pisngi ng anak. Kahit na madalas silang nag-aaway ni Virgel dahil sa palaging pambubulyaw at pagmamalupit nito kay Maggie, ay hindi niya magawang iwan ang lalaki. Sapagkat ito ang umako sa kahihiyan na kanyang dinala sa reliyoso niyang pamilya. Palaging sinusumbat ni Virgel ang bagay na yun kay Marina sa tuwing kinakampihan nito ang anak. Ipinikit na lamang ni Maggie ang kanyang mga mata na mabigat ang kalooban. Nakabalik si Don Ignacio sa sasakyan. Mabuti na lamang ay hindi na siya muling nakita ng mga rugby boys na humahabol sa kanya. Nakaparada pa rin ang sasakyan sa ilalim ng streetlight, ngunit basag na ang mga salamin. Binuksan niya ang pinto at dali-dali siyang pumasok. Napayakap siya sa kanyang sarili dahil sa magkahalong takot at pangamba. Mga walang hiyang lalaki yun. Buti na lang nakaligtas ako. Kung hindi, siguro paglalamayan na ako bukas. Bulong niya sa sarili. Sumagi sa kanyang isipan ang mukha ng dalagang gustong tumulong sa kanya. Ngunit dahil sa tatay nitong napakasama at walang awa, ay hindi siya nagawang tulungan. Kawawa naman ang dalagang yun. Sa kabila ng pagiging mabuti niya gano'n naman kasama ang ugali ng kanyang ama. Pinaandar na nito ang kotse nang makita ang mga kalalakihan sa side mirror ng sasakyan. Tumatakbo ang mga ito patungo sa kanyang kinaroroonan. Ngunit mabilis nitong pinaharurot ang kotse at dumaan sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya upang isumbong ang insidenteng naganap. Ilang araw matapos ang insidenteng yun sa car wash shop at sa paghabol sa kanya ng mga rugby boys na muntik nang nagpahamak sa kanya, hindi pa rin mapakali si Don Ignacio. Kahit nasa kanyang opisina na siya sa itaas ng isang kilalang gusali sa Ortigas, tila may gumugulo pa rin sa kanyang isipan. May malaking glass window sa harapan niya. Tanaw niya ang syudad, ang makukulay na billboard, naglalaki ang mga gusali, at ang mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Pero kahit gaano kaganda ang nakikita niya sa labas, nananatiling abala ang kanyang isip sa isang imahe. Ang mga mata ng dalagang umiiyak. Bakit hindi siya mawala sa isip ko? Tanong ni Don Ignacio sa sarili. Huminga siya ng malalim at saglit na napapikit. Sa kanyang pagmumuni-muni, unti-unting bumalik ang isang alaala na hindi niya malilimutan. Isang gabi yun, maraming taon na ang nakalilipas. Makulimlim ang langit nung gabing yun. Maingay ang paligid. May mga tawanan, kantahan at kalabugan ng bote ng alak. Kasama ni Ignacio ang mga barkada niya sa bar sa Tagaytay. Celebration daw ng promotion niya bilang creative director sa isang ad agency. Kaya nagkaroon sila ng party. Naku tol, ikaw na talaga. Napakaswerte mo talaga sa trabaho. Sa susunod niyan, magiging CEO na yan. Sabat ng isa niyang kaibigan. Naku, wag niyo nga akong binibiro dyan. Natatawang sagot niya habang iniikot ang tagay. Successful siya sa buhay niya, pero alam niyang kulang. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti siyang nalalasing dahil sa lakas ng tama ng alak na kanyang iniinom. Dumidilim ang kanyang paligid at nakakaramdam na siya ng pagkahilo. Oh, mga pare, paano ba yan? Lasing na ako. Ang lakas na ng tama ng alak Mauna na ako magpahinga sa inyo. Nauutal niyang sambit. Dumiretso siya sa inukupang silid sa rest house malapit sa isang bar. Pinihit niya ang siradora ng pintuan at agad na pumasok ng bumukas yun. Ilang sandali pasalampak siyang humiga sa kama at naramdamang may taong nakahiga sa kanyang tabi. Isang babae na may mahabang buhok at mapupungay na mga mata. Mahimbing na natutulog at tila lasing din ito. Ang ganda niya.
Parang bumabang anghel sa lupa. Mahinang tugon ni Ignacio. Hindi napigilan ng binata na mapatitig sa maamong mukha ng babae. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mukha at unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Naramdaman niyang uminit ang kanyang katawan at pinagsaluhan nila ang maalab na resulta ng kanilang kalasingan. Kapwa sila estranghero, ngunit ninanamnam nila ang bawat minuto na sila'y magkasama. Pansamantalang naiibsa ng mga pangamba na gumugulo sa kanilang isipan at tanging kasiyahan at init ng kanilang katawan ang nangingibabaw sa sandaling yon. Kinaumagahan, napabalikwas ng bangon si Marina at naguguluhan sa pangyayari. Ganun na lamang ang kanyang pagkagulat nang magising siya na walang saplot katabi ang hindi kilalang lalaki. May suot siyang wedding ring. Ibig sabihin, pamilyado ang taong ito. May nangyari kaya sa aming dalawa? Naguguluhang tanong nito sa sarili. Kahit mabigat ang kanyang pakiramdam at masakit pa ang ulo dala ng kalasingan, ay dali-dali siyang nagbihis. Napagtanto niya na maaaring naligaw siya sa kwarto ng lalaki. Namilog ang kanyang mga mata nang makitang mali nga ang kwartong kanyang pinasukan. Room 35 to. Room 36 yung silid namin ng mga kaibigan ko. Diyos ko, ano ba tong pinasok ko? Aniya, ilang sandali nagising si Ignacio. Ngunit tanging ang patakbong babae na lumabas sa kanyang silid lamang ang kanyang nakita. Matapos ang pangyayaring yon, hinanap niya ang babae. Kinausap nito ang mga kaibigan. Tinanong din niya ang caretaker ng rest house, pero walang nakapagsabi kung sino ito. Simula noon, may bakas na sa kanyang puso ang babaeng sandali nitong nakasama. Muling nanumbalik ang diwa ni Don Ignacio nang kumatok ang sekretary niya sa pintuan, si Amanda. Sir Ignacio, you have a Zoom meeting in 15 minutes. Tugon nito. Iminulat ng Don ang kanyang mga mata at umayos ng upo. Okay, Amanda. Make sure everything is ready. Pabuntong hininga niyang sabi. Hindi pa rin siya makafocus kahit nagsisimula na ang meeting. Nakikita niya sa monitor ang mga board of directors nag-uusap tungkol sa bagong proposal sa kanyang kumpanya na advertising company. Napangiti siya dahil nakapag-deal ang kumpanya ng multi-million, kaya't nagplano siyang magbakasyon upang makapagpahinga naman. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit bumabalik sa kanyang diwa ang mukha ng babaeng nakita niya sa car wash shop. Kaya't nais niya itong balikan upang makilala ng lubusan. Pagkatapos ng meeting, tinawagan niya ang kanyang driver. Dadoy, ihanda mo ang kotse. May pupuntahan tayo bukas. Kinabukasan, ilang oras din ang kanilang nilakbay patungo sa Sitio Andres. Habang nasa loob ng kotse, napatingin siya sa kanyang reflection sa salamin. Hindi ako maaaring magpakita sa ganitong ayos. Natitiyak kong magbabago ang pakikitungo ng mokong na lalaking yun sa akin. Kailangan kong magpanggap na mahirap. Tatang Ingo? Ang tanda ng pangalan. Pero bagay yun sa akin. Kung yun ang kailangan para makilala ang dalagang yun, gagawin ko. Pangiti niyang tugon sa sarili. Ano po bang gagawin mo sa lugar na yun, sir? Kunot noong tanong ng driver. Basta, malalaman mo rin yan. Sagot nito. Hindi mawari ni Don Ignacio kung bakit ganun na lamang ang kanyang naramdaman buhat ng una nitong makita si Maggie. Maganda ang dalaga. May mapupungay na mga mata at inosente ang mukha, kaya't gusto pa niya itong makilala. Pagdating nila sa tapat ng car wash shop, dahan-dahan siyang bumaba. Inikot nito ang tingin sa paligid. Wala si Maggie, pero may binatilyong lalaki na naglalagay ng hose sa gilid. Muli siyang bumalik sa sasakyan dahil nakalimutan niyang magbihis. Oh, sir, ang bilis mo naman yata . Nagtatakang sabi ng driver. Nakalimutan ko pala magbihis Sagot nito. Nagtataka ang driver kung bakit nagpalit ng lumang damit si Don Ignacio. Mukhang marumi at pinahiran din ito ng dalang uling ang kanyang mukha. Sir, ano bang ginagawa mo?
Nagtatakang tanong ni Dadoy. Shh! Basta, pabayaan mo na ako. Pagbaba ko rito makakalis ka na. Huwag mo na ako alalahanin. Tatawagan na lang kita o ako mismo ang uuwi sa mansyon. Magbakasyon ka sa pamilya mo. Natatawang sambit ng Don. Napakamot ulo na lamang ang driver at nagtataka kung ano na naman ang pinaplano ng amo. Bumaba ng kotse ang isang matandang lalaki na puro dungi sa mukha. Pailing-iling na lamang ang driver at agad na siyang iniwan. May kaba siyang nararamdaman, ngunit sabik siya sa magiging buhay niya roon. Sa loob, nakita niya si Mang Vergel na abala sa pag-aayos ng mga resibo. Nagkukwenta ito habang napapangiwi ang labi. Magandang umaga ho, sir. Nais ko lang itanong kung may bakanting trabaho rito. Baka pwede naman po akong mag-apply. May nahong tanong ng matanda. Huwag mo nga muna ako istorbohin, may ginagawa ko. Nakikita mo naman, di ba? Sarkastikong tugon nito. Sige ho, hihintayin ko lang ho kung kailan kayo matatapos. Aniya, saglit na napatingin si Mang Vergel sa lalaking kanyang kausap at tumaas ang kilay nito. Mag-a-apply ka? Sa tanda mong yan? Baka hindi ka makatagal sa trabaho rito. Ayos lang ho, kaya ko pa naman. Kailangan ko lang po talaga ng pagkakakitaan sa ngayon para lang may pamasahe pa uwi ng probinsya. Paliwanag ni Tatang Ingo. Baka imbes na magtrabaho ka rito ikaw pa yung tutulungan. Aba hindi pwede sa akin ang paisi-isi dito ha. Ayoko ng sakit ng ulo. Pailing-iling na wika ni Mang Vergel. Ilang sandali lumapit na si Cassandra, kapatid ni Maggie. Mababa na ang pagkamataray sa mukha nito. Hindi naman kagandahan dahil nagmana sa mukha ng kanyang ama. Bilugan ang mata at saratang ilong. Nadala lang ng kaputian. Oh, sino na naman yan, Tay? Nakapamewang pangtanong ng babae. Mag-a-apply raw na car wash boy. Ayokong tanggapin kasi ang tanda na niya para sa trabaho na yun eh. Natatawa pang sambit ni Mang Vergel. Tanggapin mo na, kulang tayo sa tao eh. Sana lang wag kang tatanga-tanga katulad ni Edgar para hindi ka matanggal sa trabaho. Taas na kilay na sambit ni Cassandra. Huwag kayong mag-alala, ma'am. May katandaan man ako kaya ko naman po magtrabaho. Magsimula ka na bukas 6 a.m. Pag na-late ka, tanggal ka agad. Wala kaming pasensya sa palpak. Pagpapatuloy ni Cassandra. Makakaasa ho kayong magtatrabaho ko na maayos. Tugon ni Tatang Ingo. Ilang sandali nagsimula nang maglakad si Tatang Ingo palabas ng car wash shop. Bahagya siyang napatingin sa isang katabing bahay kung saan niya nasilayan noon ang dalaga. O kumusta po, Tatang? Tinanggap po ba kayo ni Mang Vergel? Pangangamusta ng binatilyo. Oo, tinanggap ako. Magsisimula na ako bukas. May pagka-stricto pala ang magiging amo ko, no? Biro pa nito. Ganyan po talaga sina Mang Vergel at Ate Cassandra. Pagpasensyaan mo na lang po sila, Tatang. May isa pa bang anak si Sir Vergel? Opo, si Ate Maggie. Kaso wala po siya ngayon dito, may pinuntahan. Sagot ni Jinggoy. Sige iho, uuwi na muna ako. Bukas magsisimula na rin naman ako magtrabaho rito Makikilala ko rin ang magiging amo ko. Ay, salamat, may makakasama na kami ni Ate Maggie. Hindi kasi nagtatagal ang mga nag-a-apply dito, Tatang. Dahil madalas mainit ang ulo ni Mang Vergel. Seryosong saad ng binatilyo. Napatigil sa pagkukwentuhan ng dalawa nang biglang sumigaw ang matabang lalaki. Hoy, Jinggoy! Hindi kita pinapasok sa shop ko para makipagchismisan ha! Maglinis ka doon sa bodega kung wala ka nang ginagawa riyan! Pambubulyaw nito. Dali-daling tumakbo ang bata patungong bodega sa takot kay Mang Vergel. Wala talagang magtatagal na trabahador sa car wash shop na to kung yan ang ugali ng amo. Ay nako, napakaangas. Parang pasan-pasan ng daigdig palagi. Pailing-iling nitong sambit. Paglabas ni Tatang Ingo ng compound, may ngiting na mutawi sa kanyang labi sapagkat may pagkakataon na siyang makilala si Maggie. May kung anong puwang ito sa kanyang puso na hindi niya mawari. Unang araw sa trabaho ni Tatang Ingo, maaga siyang gumising. Agad niyang iniligpit ang una na folding bed. Nangupahan siya sa maliit na silid malapit sa car wash shop na kanyang pagtatrabahuhan.
Tumingala siya sa kisame ng silid. Gawa lang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Umuugong ang malamig na hangin sa labas at bawat ihip nito ay dumaraan sa mga siwang ng dingding. Sa kabila ng lamig may kakaibang sigla ang puso ni Don Ignacio na ngayon ay magpapakilala bilang si Tatang Ingo. Unang araw ko sa trabaho. Kailangan bago mag-alas 6 nandun ako. Parang halimaw pa naman ang mukha ng berhel na yun kung magalit. Saad nito, bumili ng pansit sa nadaanang karinderya si Tatang Ingo. Hindi man yun ang pangkaraniwan niyang kinakain, ay minabuti niyang pangatawanan ng pagiging mahirap. Pagpasok pa lamang niya ng gate, may 2 sasakyan ang naghihintay. Pumasok siya sa loob para batiin ang kanyang amo na si Mang Vergel at agad din siyang sinalubong ni Cassandra. Oh, mabuti naman at maaga kang dumating. Ano pang tinutunga mo riyan? Magtrabaho ka na. Nakikita mo namang may papasok na mga sasakyan na eh. Sita ni Vergel. Sige ho, sir. Aligagang sambit nito. Ayun si Jinggoy. Tuturuan ka niya sa mga dapat gawin dito sa shop. Tsaka matanda ka na naman kaya alam mo na ang mga dapat gawin. Ayokong babagal-bagal at tatamad-tamad. Ganito ba talaga niya tratuhin ang lahat ng tao na kanyang kaharap? Ungas naman ang lalaking to. Sambit ni Tatang sa kanyang isipan. Pawis na pawis si Tatang Ingo sa kakukuskos ng mga gulong at pagpunas ng mga salamin ng kotse. Para sa isang lalaking nasa 57 na, matindi ang trabaho, pero hindi siya umaangal. Maya-maya ay napansin niya si Maggie sa gilid. Tahimik lang na nagkukumpuni ng vacuum cleaner. Hindi siya napansin dahil tutok ito sa pagsusuri ng mga gamit at paglilinis. Iha, ayos ka lang ba riyan? Tanong ni Tatang Ingo sa dalaga. Tumango si Maggie, ngunit hindi pa rin tumitingin sa taong kanyang kausap. Sapagkat tinututukan niya ang pagkukumpuni ng vacuum cleaner dahil siya naman ang pagagalitan at sisisihin sa mga bagay na nasisira sa car wash shop. Baka gusto mong ako na lang ang mag-ayos niyan, Iha. Marunong ako ng konti sa pagkukumpuni ng mga gamit. Nung araw kasi ako rin ang taga-ayos ng mga sirang appliances sa opisina. Natutuwang sabi nito. Talaga po? Ay, salamat naman kung ganun. Tiyak malilintikan ako kay tatay kapag nakita niyang sira na naman to. Natural lang namang masira dahil matagal na at palaging ginagamit. Pero sinisisi sa akin lahat dahil malas daw ako. Pabuntong hininga siyang napalingon sa matandang lalaki. Bahagya siyang napangiti ngunit hindi maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Ako pala si Ingo. Tawagin mo na lang akong Tatang Ingo. Bago lang ako rito. Pagpapatuloy pa nito. Ganun po ba? Ako po pala si Maggie. Katulong, anak ng may-ari nitong shop. Mahina niyang tugon. Alam mo, Iha, ang layo ng personalidad mo sa babaeng nakausap ko kahapon. Kapatid mo ba yun? Opo, si Cassandra yun. Naayos mo na ba yan, Tang? Paglihis niya sa kanilang pinag-uusapan. Oo. Lumuwag lang pala ang switch sa likod. Pangiti niyang tugon sa dalaga. Ilang sandali lumapit si Cassandra sa kanilang kinaroroonan sa pag-aakalang tumatakas ang mga ito sa trabaho. Malakas nitong hinila ang buhok ng kapatid, dahilan para mabuwal ito mula sa pagkakaupo. Ang aga-aga nagpapahinga ka na dyan? Tsaka ano yan? Sinira mo na naman yung vacuum cleaner? Isusumbong kita kay tatay. Palibasa, balasubas ka kung gumamit niyan. Singhal nito. Hindi ko sinira to. Hindi lang gumana dahil lumuwag ang switch nito. Pero kinukumpuni na naman ni Tatang Ingo eh. Paliwanag ni Maggie. Totoo po yun, ma'am. Huwag ho kayong mag-alala. Gagana rin ho ito. Di ba ang trabaho mo rito, car wash boy? Hindi ka namin tinanggap dito para tulungan si Maggie. Hayaan mo siya mag-ayos ng mga gamit na sinira niya. Palibasa, napaka-bobo. Pangiinsulto pa ni Cassandra. Sige na po, Tatang Ingo. Ako na pong bahala rito. Aniya. Pero subukan mo muna, baka sakaling gumana na yan. Salamat po, Tatang. Lumakad palayo sa kinaroroonan ng dalawa si Tatang Ingo upang tunguhin ang mga sasakyan na kanilang lilinisin. Ngunit patuloy na binubulyawan ni Cassandra ang nakatatandang kapatid. Bagamat natanaw niyang sinubukang paandarin ni Maggie ang vacuum cleaner at gumana na nga ito. Magkapatid ba talaga sila? Ang
Ang layo ng ugali nilang dalawa. Kung hindi lang ako nagtitimpi, kanina ko pa tinadyakan ng Cassandrang yun eh. Pasalamat siya, kailangan ko pang manatili rito. Kailangan ko pang tuklasin ang tunay na katauhan ng pamilya ni Maggie. Kung bakit siya tinatrato ng ganun-ganun lang. Nakakaawa siya. Bulong nito sa sarili. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa munting silid, napabalikwas ng bangon si Tatang Ingo nang may kumatok sa pintuan. Agad niya yung pinagbuksan. Tumambad sa kanyang paningin si Maggie. Magandang gabi po, Tatang Ingo. Gusto ko lang pong magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi po naayos yung vacuum cleaner at tatamaan na naman po ko kay tatay at ganon din po kay Cassandra. Ngumiti si Tatang Ingo. Wala yon, iha. Basta kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Tumango si Maggie, pero halatang may gustong sabihin. May mga araw po ba sa buhay nyo na gusto nyo na lang umalis? Yung parang sawa na kayo pero wala naman kayong pwedeng puntahan? Malungkot niyang tanong. Saglit na tumahimik ang matanda. Hindi ito agad nakasagot. Pero ramdam niya ang bigat ng tanong ng dalaga. Oo, iha. May mga araw na ganyan. Pero kahit gaano kahirap, may dahilan kung bakit kailangan pa rin nating lumaban. Minsan hindi pa natin nakikita. Pero darating ang araw, mauunawaan din natin kung bakit. Tugon nito. Napayuko si Maggie. Sana nga, Tang. Kasi minsan, pakiramdam ko wala akong silbi. Ni hindi ko nga naramdaman ng pagmamahal ng isang ama, maging yung kapatid ko. Ako din ang dahilan ng madalas na pag-aaway ng mga magulang ko sa tuwing ipinagtatanggol ako ni nanay. Paikbing tugon niya. Hindi na napigilan ni Maggie ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Wari niya'y nagkaroon siya ng kaibigan sa presensya ni Tatang Ingo. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng ibang tao sa'yo. Hindi ka bobo. Tulad ng sinasabi ng ama at ng kapatid mo. Magaling ka. Hindi lang nila nakikita yun. Ipagpatuloy mo lang ang paggawa ng tama at kabutihan. Balang araw, malalampasan mo rin ang lahat ng kalungkutan. Pangangaral nito. Sa pagkakataong yon, nanaig ang kagustuhan ni Tatang Ingo na tumagal sa lugar na yon. Sa gayon, matulungan nito si Maggie at makilala pa nito ng lubusan. Kinabukasan, maagang nagising muli si Don Ignacio. Bago mag-alas 6 ng umaga ay naroon na siya sa car wash shop. Habang nagkakape na nakaupo malapit sa gate, nilapitan siya ni Cassandra. O tanda, may bago tayong delivery ha. Ikaw nang bahala sa pagpasok ng mga sabon at ibang stock sa loob. Ingatan mo ha, dahil kung may matatapon o masisira, iaawas yun sa sweldo mo. Naiintindihan mo ba? Mataray na utos nito. Oo, iha, walang problema. Nagkape ka na ba? Huwag masyadong maging bugnutin dahil hindi yan nakakaganda. Pangiting tugon nito. Pansin niya na tila nagsalubong ang kilay ni Cassandra. Bagamat muli siyang humigop ng kape na animoy hindi nakita ang reaksyon nito. Padabog na tumalikod ang dalaga habang naiinis sa sinabi ni Tatang Ingo. Maya-maya'y may dumating na sasakyan. Yun na ang stocks na kanilang hinihintay. Isa-isang binuhat ng matandang lalaki ang karton. Tinulungan siya ni na Jinggoy at Maggie. Ako na lang po mag-aayos ng mga sabon sa cabinet, Tang. Ipagpatuloy mo na lang ang pag-aalmusal mo. Ani ng dalaga. Nakapag-almusal ka na ba? Tanong nito. Hindi pa, pero mamaya po, bibili din ako ng pagkain sa kanto. Sagot niya. Kailangan kumain ka, iha, bago magtrabaho. Hindi maganda na magpalipas ng gutom. Saluhan niyo ako ni Jinggoy sa pag-aalmusal. May pansit at pandesal akong binili sa karinderya kanina. Masayang alok nito. Hindi na ho, Tang. Nakakahiya po sa inyo. Dahil sa pagpupumilit ni Tatang Ingo, ay napapayag niya si Maggie na saluhan siya sa almusal. Hindi maikubli ang saya sa mukha ng dalaga dahil unang beses siyang itrato ng ganon na hindi nagawa ng kanyang ama na si Mang Vergel. Salamat po talaga, Tatang Ingo. Sana kung ganito rin kabait si tatay. Pero hindi eh.
lumaki ako sa pananakit. Naibulalas niya. Nagkapalagayan ng loob silang dalawa. Tila naging maaliwalas ang mukha ni Maggie dahil nasisilayan na ang ngiti sa kanyang labi. Lalo na sa tuwing magkausap sila ni Tatang Ingo. Mainit na ang sikat ng araw habang nagtatrabaho si Tatang Ingo sa car wash shop. Sa kabila ng pawis at pagod, lalo siyang nagkakaroon ng dahilan para manatili roon. Hindi lang para sa trabaho, kundi para kay Maggie. Unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan ang hinalang may mas malalim na kwento sa likod ng tahimik na dalaga. Nagbibigay din ng inspirasyon sa kanya ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Tinuturing siyang tatay-tatayan ng dalaga na ikinasisiya naman niya dahil wala pa siyang anak. Habang binabanlawan niya ang isang SUV matapos niya itong linisan ng tubig na may sabon, natanaw niya si Mang Vergel na may kasamang isang kliyente. Nakakunot ang noo nito at ilang beses na itinataas ang boses sa mga tauhan. Maya-maya, lumapit ito kay Maggie na nooy naglilinis ng mga upuan ng sasakyan sa loob. Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag mong gamitin ang basang-basahan sa leather seat? Gusto mo bang pabayaran ko yan sa'yo? Sigaw ni Mang Vergel sabay kurot sa braso ni Maggie. Napapitlag si Tatang Ingo. Napatigil sa pagbabanlaw at napakuyom ang kamao. Gusto niyang lapitan at tulungan si Maggie na napapaiyak sa sakit at pilit na kinakawala ang braso sa mahigpit na pagkakakurot ng amain. Pasensya na po, Tay. Hindi ko po sinasadya. Sagot ni Maggie sa mahinang tinig, pero naiiyak na dahil sa sobrang sakit. Palagi ka na lang ganyan. Masipag ka nga pero wala ka namang utak. Wala ka talagang kwenta. Singhal ni Mang Vergel. Sa di kalayuan, narinig ni Cassandra ang sigawan. Sa halip na awatin, sumabat pa ito. Ganyan talaga yan si Maggie. Kahit ilang beses ang pagsabihan, hindi pa rin alam ang ginagawa. Palibasa, napaka-bobo. Pangiinsulto pa nito. Napamaang si Tatang Ingo. Hindi niya akalaing ganito ang trato ng dalawa kay Maggie. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikilala ang pagkatao ni Mang Vergel at Cassandra. Pagkatapos ng trabaho, habang nagpupunas ng katawan si Tatang Ingo sa gilid ng shop, lumapit si Mario, isa sa mga matagal ng tauhan doon. Payat ito, maitim at palaging may sigarilyo sa tenga. Tang, napansin mo rin parang sobra kung pagalitan si Maggie. Bungad ni Mario. Parang balisa rin ito dahil sa nangyari kanina sa shop. Napapailing ito habang halatang nagpipigil din ng emosyon. Oo, iho. Parang siya lang ang laging nasisigawan. Bakit kaya? Hindi ba anak ni Mang Vergel si Maggie? Sino ba namang tatay ang kayang pahiyain at saktan ng anak sa harap ng maraming tao? Anak daw, sabi sa papel. Pero ang chismis dito, hindi siya tunay na anak ni Mang Vergel. Anak daw ito ng misis niya sa ibang lalaki. Napakunot ang noo ni Tatang Ingo. Asawa niya? Buhay pa ba ang nanay ni Maggie? Oo naman, buhay pa si Aling Marina. Umuwi lang sa probinsya kasi nagkasakit ang tatay nito. Mabait yun, di gaya na mag-ama na yan. Yung nanay lang ang nagpapakita ng kabutihan sa dalawang yun kung tutuusin. Pero dahil laging wala, ayun, namamaltrato si Maggie. Paliwanag ng lalaki. Natahimik si Tatang Ingo. Kung hindi tunay na anak ni Mang Vergel si Maggie, pwede kayang ampunin na lang niya ito? Yun ang pumasok sa kanyang isipan. Gustuhin man niyang kunin ito agad, kailangang maging legal ang lahat. Kailangan niyang makausap si Marina tungkol sa bagay na yun. Kailan kaya uuwi ulit si Marina? Tanong niya kay Mario. Hindi ko alam, Tang. Sagot ng lalaki. Sana isinama na lang ng nanay niya si Maggie. Kawawa naman ang batang yun kasi ginagawa lang siyang alila rito. Sabi niya sa mababang boses. Sana nga, Tatang Kaso ayaw naman ni Mang Vergel dahil kailangan daw na magtrabaho si Maggie dito sa shop. Saad pa nito. Kinabukasan, maagang dumating si Tatang Ingo. Hindi pa man siya nakakapagkape, may naririnig siyang kalabog mula sa loob ng bodega.
Agad siyang tumakbo at bumungad sa kanyang paningin si Cassandra. Hawak-hawak ang isang basag na bote ng car wax. Tatanga-tanga ka na naman. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo bang mahal to? Simpleng gawain, hindi mo pa magawa. Dahil sa inis, kinuha ni Cassandra ang walis na hawak ng kapatid at malakas na hinampas-hampas ito ng paulit-ulit. Tama na, nasasaktan na ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Umiiyak na sambit ni Maggie. Anong tama na? Perwisyo ka talaga. Wala ka nang ginawang tama. Napakatanga mo. Bulyaw nito. Hindi na napigilan ni Cassandrang sabunutan si Maggie at pilit nang inungudgod ang mukha nito sa mga basag na mga gamit. Aray, tama na, Kas. Nasasaktan ako. Pagmamakaawa niya, buong lakas niyang itinulak ang bunsong kapatid. Maging siya'y nagulat sa kanyang ginawa. Napasandal ito sa dingding. Batid niyang nasaktan ito. Parang hindi mo ako kapatid. Lahat naman ng pinag-uutos niyo ginagawa ko naman ah. Ate mo ako, pero bakit parang hayop ang turing mo sa akin? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Sa inyo? Hindi na napigilan ni Maggie ang kanyang saloobin dahil napuno na siya sa pagmamaltrato ni Cassandra. Lumapit si Tatang Ingo at inawat ang dalawa. May natamong sugat sa pisngi si Maggie, kaya't matindi ang awa nito sa dalaga. O ano nangyayari rito? Bakit kayo nag-aaway? Naguguluhang tanong ng matanda. Dahil sa katangahan ng gagang yan, palibasa walang alam, kaya nabasag ang mga stocks. Galit nitong sigaw. Ako na magbabayad ng mga nasira at nabasag ni Maggie. Huwag na kayo mag-away. May nahong tugon ni Tatang Ingo. Ikaw magbabayad? Sa palagay mo mababayaran mo ang mga nasira ng gagang yan? Kung ibabawas man sa sweldo mo, siguro aabot ng 5 buwan. Yun ay kung papayag ka. Pangmamaliit ni Cassandra. Ayos lang. Basta wag na kayo magkasakitang magkapatid. Pag-aawat pa nito. Hindi ko yan kapatid. Ilang beses ko bang sasabihin na wala akong kapatid na mangmang? Inirapan sila ng dalaga. Ngunit bago pa nito lisanin ng bodega, ay malakas niya pang hinila ang nagugulong buhok ni Maggie. Oo, tama na! Tama na! Muling awat ni Tatay Ingo. Umiiyak na inayos ng dalaga ang kanyang sarili at nahihiyang humarap sa matandang kaibigan. Tang, wala kang kinalaman sa katangahan ko. Hindi pwedeng ibabawas sa sweldo mo ang mga nasira ko. Ako na magbabayad ng lahat ng to. Pahigbi niyang tugon. Hindi mo rin naman kasalanan eh. Aksidente ang nangyari. Tsaka hindi maayos ang pagkakasalansa ng mga gamit dito. Saad pa nito? Pinunasan ni Tatang Ingo ang mga luha ni Maggie. Maging ang dugo sa sugat nito sa pisngi. Alam mo, Tang, parang ang sama-sama akong tao kung ituring nila. Lahat ginawa ko para matanggap nila at mahalin. Pero hindi pa rin sapat ang paghihirap ko para tanggapin nila ako bilang pamilya. Minsan naiisip ko, ano bang silbi na nabuhay pa ako sa mundong to kung ito rin pala ang kahantungan ng buhay ko? Hagulgol ni Maggie. Hindi ka masama, Iha. Minsan, masama lang talaga ang mundo. Pero kahit na ganun, may mga taong makakakita pa rin ng kabutihan mo. Hindi lahat. Pero may iilan na siyang nagpapahalaga sa'yo. At isa na ako ron. Hindi na malaya ni Maggie na napayakap na siya kay Tatang Ingo. Tila ba nagkaroon siya ng kakampi simula nang makilala niya ang matanda. Gumagaan ang pakiramdam niya sa tuwing kasama niya ito. Higit sa lahat, nararamdaman niya mula sa presensya ni Tatang ang pagmamahal ng isang ama na hindi kailanman naibigay ng kinikilala niyang tatay na si Mang Vergel. Saglit na napangiti si Maggie at iniangat ang ulo. Malamlam ang mga matang nakatitig siya kay Tatang Ingo. Tang, maraming salamat sa lahat. Alam mo bang dahil sa'yo nakaranas ako ng pagmamahal ng isang ama? Kahit ilang araw pa lang kitang nakikilala at nakakasama. Sambit niya habang patuloy sa pag-iyak. Tahan na, lilinisin pa natin ang bodegang ito. Mamaya, dumating na naman ang bruha mong kapatid. Amo pala.
Bahagyang napangiti si Maggie at nagsimula ng linisin ang bodega. Iilan lang naman sa mga gamit ang nabasag, ngunit halos patayin na siya ni Cassandra. Siguro pinaglisan na nga ang anak na manok niyang kapatid mo, Iha. Paano mo naman nasabi yan, Tang? Tanong nito habang pinupunasan ng mga luha. Wala kasing tigil sa pagputak. Tapos yung uso niya parang puwet ng manok na nanghigitlog. Tawang-tawa na sambit ni Tatang. Natawa si Maggie dahil sa sinabi ng matanda. Animoy nawala ang kanyang lungkot sa mga nakakatawang banat ni Tatang Ingo. Matapos nilang linisin ang bodega, ay dumiretso na sila sa kanya-kanyang gawain. Ngunit hindi naaalis ang awa ng matanda sa dalaga. Kaya't gustong-gusto niya itong tulungan upang makaalis na sa malaimpyernong lugar na yon. Ngunit hindi yun ganun kadali dahil napuno ng takot ang puso ng dalaga. Pakiwari nito'y kahit saan man ito magpunta, ay mahahanap pa rin ito ng amang si Vergel. Isang gabi, nadatnan niya si Maggie na nakaupo malapit sa gate. Tahimik lamang ito at may hawak na maliit na papel, kaya't nilapitan niya ito at kinausap. Oh, malalim na naman yung iniisip mo. Bakit hindi ka pa magpahinga? Tsaka ano ba yung hawak mo? Mamaya, matunaw na yan sa kakatitig mo. Mahina nitong tanong. Hindi pa naman ako pwedeng magpahinga, Tang eh. Maya-maya maglalaba pa ako ng mga damit ni Cassandra. Hinihintay ko lang na mapuno ng tubig ang drum. Pabuntong hininga niyang sagot. Wala bang kamay ang kapatid mo? Bakit hindi siya maglaban ng mga damit niya? Ang laki-laki ng katawan mas malaki pa kaysa sayo. Pailing-iling nitong tugon. Ako na naman ang tatamaan kay tatay kapag nagsumbong yan. Wala nang ginawa kundi magsumbong eh. Aniya. Wala talagang pinagkaiba ang tatay mo at si Cassandra, no? Pati yung itsura nila. Nagmana ka siguro sa nanay mo kaya maganda ka. Siniko pa nito si Maggie. Napatawa ang dalaga sa kalokohan ni Tatang Ingo. Basta ha, huwag mo kayo sumbong sa kanila sa sinabi kong yan. Mamaya tanggalin ako sa trabaho. Biro pa nito. Opo, Tang. Sikreto lang natin yan. Pangiti niyang sambit. Oh, ano ba yung tinitingnan mo? Sulat po ni nanay. Natagpuan ko sa ilalim ng unan ko. Siguro, sinulat niya ito bago siya umalis patungong probinsya. Seryosong tugon ng dalaga. Pansamantalang natigil ang kanilang pag-uusap nang marinig ni Maggie ang tunog ng umaapaw na tubig sa drum. Dali-dali niyang tinungo yun upang patayin ang gripo at naiwan sa upuan si Tatang Ingo. Ilang sandali lumabas ng bahay si Cassandra at padabog na tinungo ang kinaroroonan ng kapatid. Hoy Maggie, bakit may patak ng Clorox tong damit ko? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ihiwalay mo ang puti at dekolor? Galit na sinipa nito ang batya. Napalingon si Tatang Ingo sa kinaroroonan ng dalawa at patakbong tinungo ang mga ito. Ilang sandali na aninag niyang lumabas ng bahay si Mang Vergel na nooy mababanaag ang pagkayamot sa mukha nito. Ano na naman bang pinagtatalunan yung dalawa? Bakit ang ingay-ingay nyo? Bulyaw ng ama. Kasi tong si Maggie, hindi nila ba na maayos tong damit ko? Namansyan tuloy ang niregalo ng kaibigan ko. Mataray nitong sagot. Lintik, para yan lang Pero parang buong barangay na ang binulahaw nyo. Tumahimik kayong dalawa ha. Kundi pareho kayong matatamaan sa akin. Dinuduro-duro pa ni Mang Vergel ang mga anak. Bumalik ang amain sa loob ng bahay at pinagpatuloy ang pagkukwenta sa benta nito. Malakas ang kita kaya't hindi uminit ang ulo nito kay Maggie. Bagamat hindi pa rin nakatakas ang dalaga mula sa naiinis na si Cassandra. Sinadya mo talagang sirain tong damit ko. Alam mo bang niregalo pa to ng manliligaw ko? Gaga ka talaga. Naiinggit ka siguro sa akin dahil hindi ka nakakapagsuot ng magandang damit. Dahil bagay sa'yo magsuot ng basahan. Naguhurumintadong bulyaw nito. Hindi naman ako naglaban yan ah. Nakita ko nung nakaraang araw, ikaw ang nagsampay niyan. Pagtatanggol ni Maggie sa sarili. Dahil sa inis ay muling sinabunutan ni Cassandra ang kapatid at ipinasok ang ulo nito sa drum. Kaya't gano'n na lamang ang pag-awat ni Tatang Ingo sa dalawa. Tama na, Ma'am Cassandra. Halos mapatay mo na ang ate mo.
pag-aawat nito. At siya pa talaga ang kakampihan mo? Nababagay lang sa kanya yan dahil sinira niya ang damit ko. May lihim na inggit ang babaeng niyan sa akin, kaya lahat ng mga gamit ko gusto niyang sirain. Malakas nitong sigaw. Hindi totoo yan. Kahit kailan hindi ako naiinggit sa'yo. Sambit ng dalaga. Pinaghiwalay sila ni Tatang Ingo. Tila batang nagdadabog si Cassandra na dinampot ang tabo at malakas na ibinato yun sa ulo ng kapatid. Biglang napasigaw si Maggie dahil sa sakit. Matagal niya nang gustong umalis sa lugar na yon. Ngunit hindi niya magawa dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ina. Hinihintay din niya ito na makauwi galing sa probinsya. Alauna ng hapon, abala si Tatang Ingo sa pagwawalis ng paligid ng car wash shop nang may humintong tricycle. Bumaba mula roon ang isang babaeng may bitbit na malaking bag. Mapapansin ang pagod sa mukha nito. Si Marina, ang ina ni Maggie. Agad siyang sinalubong ni Maggie at niyakap siya nito ng mahigpit. Mahigit 1 buwan din silang hindi nagkita, kaya miss na miss nila ang isa't isa. Sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Tatang Ingo ang tagpo. Tila may kung anong kumislot sa dibdib niya. Bumawi na lamang siya ng tingin at ipinagpatuloy ang paglilinis. Anak, kumusta ka na? Tanong ni Marina habang pinupunasan ng pawis sa noo ng anak. Ayos lang po ako, Nay. Ba't ngayon lang po kayo umuwi? Malambing na tanong ni Maggie sa ina habang mahigpit niya itong niyakap. Malubha kasi ang kalagayan ng lolo mo. Hindi ko rin maiwan-iwan dahil walang nagbabantay sa kanya roon. Sina Tia Rona at Tia Doday mo naman may mga trabaho. Kaya ako ang naatasan na mag-alaga sa lolo mo. Aniya, Sino na pong nagbabantay sa kanya ngayon? tanong ng dalaga. Yung pinsan kong si Madel. Kailangan ko rin namang magpahinga, anak. Mamaya ako na naman ang magkasakit. Pansamantala lang naman. Babalik din ako ulit doon. May taning na rin kasi ang buhay ng lolo mo. Cancer ang sakit niya. Bakit? Ayaw mo ba akong makita? Saad ng ina. Hindi naman sa ganun, Nay. Sa katunayan, namimiss ko na kayo eh. Teka, ano bang nangyari sa mukha mo? Bakit may pasa? Sinaktan ka na naman ba ng kapatid mo? Pag-aalalang tanong ni Marina. Hayaan mo na, Nay. Sanay naman na po ako. Hindi na ho bago sa akin to. Sige na, Nay. Pumasok na kayo sa bahay. Alam kong pagod po kayo sa biyahe. Tinulungan ni Maggie sa pagbubuhat ng mga gamit ang ina. Tahimik lang na nakatingin si Tatang Ingo sa kanila. Naging pamilyar ang mukha ni Marina. Ngunit hindi nito mawari kung saan ito nakita. Nagpatuloy na lamang siya sa kanyang ginagawa at bumawi ng tingin. Kumusta naman ang shop, anak? Hindi ba napapabayaan ng tatay mo ang car wash shop niya? Tanong nito. Minsan, pero gaya nga ng sabi niyo na huwag akong umalis dito, kaya nababantayan ko po ng maayos ang shop at nagagampanan ko po ang lahat ng trabaho ko, Nay. Ani ng dalaga. Napahiga si Marina sa sofa dahil sa matinding pagod, habang ipinagluluto siya ni Maggie ng pananghalian. Wala doon si Mang Vergel dahil nagsabong na naman ito. Si Cassandra naman, naglakwat siya kasama ang mga kaibigan, kaya't siya at ang mga car wash boy lang ang tao sa shop. Marahang tumayo si Marina mula sa pagkakahiga nang mapansin ang mga pasa sa braso ni Maggie nang itaas nito ang manggas ng kanyang damit. Nilapitan niya ang anak at nag-aalalang tinanong. Nak, tapatin mo nga ako. Sinasaktan ka pa rin ba nila? Seryosong tanong nito. Hindi nakasagot si Maggie at tanging nangungusap na tingin lamang ang sagot niya sa ina. Ilang beses kong binilin sa tatay mo na huwag ka na niyang pagbubuhatan ng kamay eh. Sa pisikal na pananakit, hindi na masyadong nagagawa po yun ni Itay. Pero sa pananalita, halos matunaw ako sa kahihiyan, Nay. Kailan pa ba nila ako tatratuhin bilang tao? May pagtatampong tugon niya. Kung di ka niya sinasaktan ng pisikal, bakit ang dami mong pasa?
Sa mukha, sa braso. Si Cassandra ba ang may kagagawa ng lahat ng yan? Tanong pa nito. Masaya siyang nakikitang nasasaktan ako, Nay. Hindi ko naman siya masisisi dahil kinalakhan niya nang makitang sinasaktan ako ni tatay eh. Ayoko po siyang labanan. Pero pagod na rin ho ako sa pag-iintindi sa kanila. Pigilang iyak na sambit ni Maggie. Hindi ko sukat akalain na magagawa ito ng kapatid mo sa'yo habang wala ako. Sorry anak, dahil hindi kita magawang ipagtanggol sa kanila. Napakahina ako. Hindi mapigilan ni Marina ang mapaiyak. Isa rin siya sa dahilan kung bakit nahihirapan ang anak. Dahil sa kanyang nagawang kasalanan, si Maggie ang nagbabayad nun. Kaya't ganun na lamang ang paghingi niya ng kapatawaran sa anak. Sa di kalayuan, natatanaw ni Tatang Ingo ang madamdaming pag-uusap na mag-ina. Sa isip niya ay mabuti na rin yun upang kahit papano maibsan ang pangungulila ni Maggie sa kanyang mga magulang. Anak, kung pwede lang kitang isama pabalik sa probinsya, ginawa ko na. Kaso nga lang, mas kailangan ka rito sa car wash shop. Alam mo naman ang kapatid mo hindi maaasahan sa trabaho. Tsaka ang tatay mo, napapadalas na sumama sa mga tropa niya sa sabungan. Ikaw na lang ang inaasahan ko sa car wash shop na ito. Tugon ni Marina. Ayos lang po ko rito, Nay. Huwag niyo na akong alalahanin pa. Nasanay na akong masaktan, mahirapan at tratuhin na hindi kaaya-aya. Pero minsan naiisip ko lang sumuko at iwan ang lugar na to. Pero hindi ko magawa dahil mahal ko po kayo. Malungkot na saad ni Maggie. Kinagabihan, habang papauwi ay dumaan si Tatang Ingo sa bukas na tindahan. Dahil sa angkin niyang palakaibigan, ay nakagaanan niya ng loob ang ilan sa mga residente. Naroon si Mang Andoy, Taba at Pilar na nagkukwentuhan habang nagiinuman. Hoy Tang, balita ko umuwi na riyan si Aling Marina. Yung magandang asawa ng amo mong Tabachoy. Pangangantsaw ni Taba. Aba, nagsalita ang payat. Pabirong sambit nito. Hindi hamak na mas malaki naman si Mang Berhel kaysa sa akin, oh. Tawang-tawa pang sambit ng lalaki. Kararating lang din kanina ng babae. Bakit naman? Tanong niya. Wala naman. Akala kasi namin nilayasan na niya si Mang Berhel eh. Kung gaano kabait si Aling Marina, gano'n naman kasama ang ugali ng kanyang asawa. Di nga namin alam kung bakit siya nagtsatsaga sa lalaking yun eh. Suplado, mayabang, at hindi pa pinagpala ang mukha. Pagpapatuloy pa ni Taba. Ay, totoo yan. Nagmana sa kapangitan ng ugali ng Berhel na yan ang anak nilang si Cassandra. Akala mo naman kung sino. Kawawa lang talaga si Maggie na anak-anakan ng Tabachoy na yun. Napakabait na bata. Sabat naman ni Aling Pilar. Anak-anakan? Hindi ba anak talaga ni Marina yun kay Berhel? Naguguluhang tanong ni Tatang Ingo. Nagpatuloy pa sila sa pag-uusap hanggang sa malaman niya na yun ang kumakalat na kwento noon pa man. Dahil ang layo ng mukha ni Maggie sa kinikilalang ama maging sa pag-uugali. Maya-maya'y matapos na makipagkwentuhan sa mga taong naroon sa tindahan at makabili ng delata, ay agad nang umuwi si Tatang Ingo sa bahay na kanyang inuupahan. Napagtanto niya na kaya gano'n na lamang tratuhin ni Mang Berhel si Maggie ay dahil hindi niya ito tunay na anak. Dahil sa pagod sa trabaho ay mabilis na nakatulog si Tatang Ingo. Bigla niyang napanaginipan ang babaeng kanyang nakasiping at bumalik sa kanyang alaala. Napabalikwas siya ng bangon at pawisang habol-habol ang kanyang paghinga. Bakit bigla na lamang siyang napanaginipan ko? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Naibulalas ng matanda. Uminom siya ng tubig upang mahimasmasan. Muli siyang humiga sa folding bed at napahawak sa kanyang noo. Ang babae sa panaginip ko, naging malinaw ang kanyang mukha. Kamukha niya si Maggie. Pero 26 na taon na ang nakakalipas. Buhat nang may mangyari sa amin ang babaeng hindi ko kilala. Hindi kaya... Muling napapikit si Tatang Ingo, pero muli niyang iminulat ang kanyang mga mata nang sumagi sa kanyang diwa ang mukha ni Marina.
Isang hapon, habang nagpapahinga si Tatang Ingo sa lilim ng punong mangga sa tabi ng car wash shop, lumapit si Marina na may dalawang mangkok ng sopas. Tatang, baka gusto niyong kumain muna. Galing to sa tindahan ni Aling Nena. Mainit pa. Alok nito. Aba, salamat naman, Ma'am Marina. Tamang-tama, kanina pa kumakalamang sikmura ko eh. Inabot naman niya ang isang mangkok ng sopas. Umupo si Marina sa bangkong kahoy katabi ni Tatang Ingo. Hindi sila agad nagsalita. Pinagmasdan lang ni Tatang Ingo ang bawat galaw ng babae. Ang ngiti nito, ang mahinahong boses, ang mata na may bahid ng lungkot at katatagan. Kailan pa ho kayo nagsimulang magtrabaho rito, Tatang? Tanong ni Marina. Mga ilang linggo pa lang ho, Ma'am Marina. Naghahanap lang ng pambili ng makakain at matutuluyan. Ayun, sinwerte tinanggap dito. Sagot nito. Naging magaan agad ang kanilang pag-uusap. Ilang sandali tumayo si Marina mula sa pagkakaupo nang marinig na naman ang malakas na sigaw na nagmumula sa loob ng kanilang bahay. Sandali lang, Tatang. Boses na naman ni Cassandra yon. Parang nag-aaway na naman sila ni Maggie. Pupuntahan ko na muna yung dalawa. Tugon nito. Patakbong tinungo ni Marina ang kanilang bahay. Sumunod na rin si Tatang Ingo maging si Jinggoy. Nadatnan niya na nag-aaway na naman ang dalawa. Ilan beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mong pakikialaman ng mga gamit ko? Tingnan mo, nabasag ang mga mamahaling perfume ko na nakalagay sa aparador. Bulyaw ni Cassandra sa kapatid. Hindi naman ako may kagagawan niya na. Siguro may nakapasok na pusa at natabig ang mga yan. Nangangarag na sambit ni Maggie. Magmamaang-maangan ka pa? Ang sabihin mo, ikaw talaga may kagagawa nun. Nawala din ang isa kong pabango. Ninakaw mo yun oh. Pamimintang pa nito. Hindi ako magnanakaw, Cassandra. Kahit tinatrato mo kong alila, hindi ko magagawa yun sa'yo. Hindi makitid ang utak ko katulad mo. Matapang na saad ni Maggie. Akmang sasabunutan na naman ni Cassandra ang kapatid, pero nagkataon na dumating ang kanilang ina at itinulak siya nito. Tumigil na kayong dalawa. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na respetuhin mo ang ate mo, Cassandra? Bakit ganyan mo siya tratuhin? Ano ba ang kasalanan niya sa'yo? Malamlam ang mga matang sambit ng ginang. Dahil magnanakaw siya, kakampihan mo pa talaga si Maggie, Nay. Kahit sinisira na niya mga gamit ko, isusumbong ko kayo kay tatay, makikita nyo. Patakbong tinungo ni Cassandra ang kanyang silid at malakas na sinara ang pintuan. Ay nako, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa inyong dalawa. Kahit kailan hindi na kayo nagkasundo. Napatampal na lamang si Marina sa kanyang noo at sinabihan ng anak na si Maggie na wag na munang lumapit sa kapatid nito. Hindi ko ho magagawa mga binibintang niya sa akin, Nay. Pinalinis niya sa akin ang kwarto niya noong nakaraang araw, ang gulo-gulo. Pero hindi pa basag yung mga pabango niya at hindi ko siya magagawang pagnakawan. Pahikbing paliwanag ng dalaga. Alam ko, anak. Kaya nga lumayo ka na lang sa kapatid mo para hindi kayo magpang-abot. Marahang hinaplos ni Marina ang pisngi ng anak sapagkat batid niyang hindi ito nagsisinungaling. Napalingon ang ginang kay Tatang Ingo. Kahit na tanging simpleng sulyap lamang yun, tila nagpapahiwatig na ligtas na si Maggie mula sa karahasan ng kapatid nito. Kaya't bumalik na lamang si Tatang Ingo sa trabaho. Gabi na nang umuwi si Mang Verhel galing sa sabungan. Mainit ang ulo nito dahil natalo na naman. Pagdating ng amay tila batang paslit si Cassandrang nagsumbong na kinawawa siya ni Maggie at ng sariling ina. Kaya tila umusok na naman ang ilong nito dahil sa galit. Pilit nitong binubuksan ang pinto sa silid ni Maggie at binubulyawan. Inawat siya ng asawa at pinaliwanagan. Ano ba, Verhel? Kararating mo lang pero mainit na naman ang dugo mo. Matulog ka na dahil nakakaistorbo ka na sa mga taong nagpapahinga. Saad ni Marina. Gusto ko makausap ang magaling mo anak. Ano itong isinumbong ni Cassandra na pinagnakawan siya? Totoo ba yon? Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang magnanakaw. Singhal nito.
Magpahinga ka na. Alam mo naman ang anak mo, makakalimutin na sa mga gamit kung saan-saan inilapag. Eto, may nakita akong pabango sa ilalim ng sofa. Natagpuan ko nang hinanap ko tong tsinelas. Huwag ka kasing basta magpapaniwala sa sinusumbong ng anak mo. Mas lalong lumalaki ang ulo eh. Pagpapaliwanag pa ni Marina, tinungo ni Vergel ang kanilang kwarto at nagsimula ng magpahinga. Samantalang si Marina ay kinausap ang anak na si Cassandra at ibinigay ang natagpuan nitong pabango sa ilalim ng sofa. Ito ba ang hinahanap mo? Sa susunod, mata ang gagamitin mo sa paghahanap, hindi ang bibig. Tsaka matuto kang magligpit ng mga gamit mo. Hindi yung basta-basta mo nalang ilalapag kung saan-saan tapos pagbibintangan mo pang magnanakaw ang kapatid mo. Hindi ko kayo pinalaking bastos ha? Naiintindihan mo ba ako, Cassandra? Naiinis na tugon ng ginang sa anak. Tahimik na humarap ang bunsong anak sa kanya. Kinuha nito ang pabango at inirapan niya lamang ang ina bago isinara ang pinto. Muling pumasok sa kanilang silid si Marina at nagpahinga na rin dahil pagod din siya mula sa buong araw na pagliligpit at pag-aayos. Muntik na ako mabugbog na naman ni Tatay Vergel. Mabuti na lang dumating na si Nanay. Kung hindi, patay na naman ako sa dalawang yun. Mahinang sambit ng dalaga. Kinabukasan, maagang nagising si Maggie dahil araw yun ng Sabado. Batid niyang marami-rami ang kanilang customer. Alas 7 pa lamang ay naging abala na sina Tatang Ingo at Mario sa pagkakarwash ng dalawang sasakyan. May isang lalaki na nagpapalit ng leather seat cover ng kotse niya, kaya't siya na lamang ang nagpatuloy sa pagbabanlaw ng kotse kapalit ni Mario. Kuya Mario, may magpapapalit ng seat cover. Ikaw na ang gumawa nun. Ako na lang ang tatapos sa pagka-carwash dyan. Malumanay niyang pakiusap. O siya, balawan mo to na maayos ha. Mukha pa naman stricto ang may-ari ng sasakyan na yan. Sagot ng lalaki na may bikakang boses. Matapos na mapalitan ni Mario ng leather seat cover ang sasakyan, ay agad na siningil ng dalaga ang kanilang customer. Kulang ng 200 ang pera ng driver dahil nagkamali pala ito sa shop na pinuntahan na itinuro ng amo nito. Dahil sa naawa ang dalaga sa matandang driver, ay hinayaan na lamang niya ang kulang nito. Ganoon na lamang ang pasasalamat ng matanda sa ginawa ni Maggie. Matapos yun, lumapit si Mang Vergel kay Maggie upang kunin ang ibinayad ng kanilang customer. Nanlaki ang mga mata nito nang malaman na kulang ang pera na binayad sa dalaga. Lintik! Malulugi ang negosyo ko sa katangan mo! Kung hindi ka naninira ng mga gamit, halos ipamigay mo na lang ang serbisyo sa car wash shop ko ah! Galit nitong sigaw. Malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng dalaga. Hindi pa nakontento at tinanggal pa nito ang suot na sinturon upang ihampas kay Maggie. Tay, wag po. Pasensya na po kayo. Kulang po kasi yung pera ng lalaki. Umiiyak na pagmamakaawa niya. Palibasay, hindi mo ginagamit ang utak mo. Tatanga-tanga ka na nga, wala ka pang silbi. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi charity itong negosyo ko? Bulyaw pa nito. Inawat sila ni Tatang Ingo at Marina. Pinagtitinginan na rin sila ng mga taong nakikiusyoso mula sa labas ng kanilang car wash shop. Pakiusap, Vergel. Huwag mo nasaktan si Maggie. Maliit na bagay lang naman yun ah. Pagmamakaawa ni Marina. Maliit? Kung araw-araw niyang ginagawa ang maawa, edi hindi nauusad ang sampung ito. Palibasa putok sa buho. Singhal pa nito. Vergel, tama na. Nakakahiya sa mga tao. Pagpigil ng ginang. Ngayon ka pa talaga mahihiya? Totoo naman ah. Kaya nga hindi ko matanggap ang batang yan dahil puro kamalasan at katangahan lang ang dala niyan sa pamilya natin. Lumaking walang alam. Napakabobo! Dagdag pa nito. Galit na tumalikod si Vergel at pumasok sa kanilang bahay. Hindi na matiis ni Marina ang pananakit at panghihiya ng asawa sa anak, na buong akala niya'y napakiusapan niya na ito. Sinundan niya ang asawa sa loob. Bakit ba hindi mo matanggap si Maggie? Lahat naman ginagawa niya para ipakita niya sa'yo na karapat dapat siyang tanggapin at mahalin. Buong buhay niya ibinigay niya, pero hindi pa rin sapat yun sa'yo. Naluluhang sambit ng ginang. Alam mo ba kung bakit hindi ko siya matanggap bilang anak?
Dahil sa tuwing naiisip ko na sumiping ka sa estranghero, ay nandidiri ako sa'yo. Madali kang makuhang babae. Buti nga pinanindigan pa kita at may mukha ka pang iniharap sa pamilya mo na tumaboy sa'yo. Wag na wag mong ipilit sa akin na matanggap ko ang batang yan. Dahil ultimo pamilya mo, hindi siya matanggap. Bunga siya ng kasalanan mo. Galit na galit si Mang Vergel dahil sa ginawa ni Maggie. Nagkakaganon lamang siya sa tuwing natatalo siya sa sabong at binubunto na naman ang galit sa dalaga. Sige na, iha, tumahan ka na. Etong tubig inumin mo muna. Pag-aalay ni Tatang Ingo. Muling nilapitan ni Marina ang anak at niyakap na lamang ito. Umaagos din ang mga luha sa kanyang pisngi. Dahil sa kasalanan niya'y mas matindi pa ang sakit na naidulot noon sa kanyang anak. Mula sa bintana ay tinatanaw lamang ni Cassandra ang kapatid na sinakta ng ama. Wala na nga itong nararamdamang awa. Makikita pa ang malaking ngiti nito dahil sa nangyari. Tanging malungkot na tingin ang naging sagot ni Maggie. Hindi pa rin niya mapigilan ang mga luha na umaagos sa kanyang pisngi. Oras ng pananghalian. Binigyan ni Marina ang mga trabahador ng niluto niyang sinigang. Nagkataong nakaupo na sa lilim ng punong mangga si Tatang Ingo kung saan ito madalas na nananghalian. Kumusta na pala si Maggie, Ma'am Marina? May pag-aalalang tanong nito. Ayun, pinagpahinga ko muna sa kwarto niya. Pagpasensyahan niyo na ang inasal ng asawa ko Tatang Ingo. Hindi ko na yata talaga mababago yon. Saad nito. Ano bang ibig sabihin na bunga si Maggie ng kasalanan? Totoo bang hindi niya anak ang batang yun? Muling tanong ng matanda. Napabuntong hininga na lamang si Marina at bahagyang tumingala sa kalangitan. Ilang sandali malamlam ang mga matang napatingin sa matandang lalaki. Anak ko sa ibang lalaki si Maggie. Nakikita niyo naman siguro na ang layo ng mukha niya kay Cassandra, di ba? Inaamin ko, naging mapusok ako ng panahon na yun, Tatang. Nabuo si Maggie sa isang gabi ng kasalanan, sa isang lalaki na hindi ko kilala. Tinanggap ko ang lahat ng mga masasakit na salita at ang hirap para mapalaki lang siya ng maayos. Ngunit sa kabila ng kasalanan ko, doble ang pasakit ng anak ko. Araw-araw na pinamumukha sa kanya ng mundo na isa lamang siyang bastarda. Maluhaluhang kwento ng ginang. Tiimbagang napatingin si Tatang Ingo kay Marina. Animoy nanumbalik sa kanyang alaala ang isang gabing nakatabi niya ang hindi kilalang babae. Naging malinaw sa kanyang gunita na ang babaeng yon ay kamukha ni Maggie, na maaaring sa pagkakataong yon ay ang babaeng kanyang kaharap na si Marina. Paano nangyari? Kung hindi ka labisan na malaman ang totoo, pwede mo sa akin ikwento ang lahat. Nang sa gayon gumaan naman ang pakiramdam mo. Alam mo bang halos araw-araw na sinasaktan ng mag-ama mo si Maggie? Ewan ko ba sa batang yon? Napakabait. Lahat tinitiis niya dahil sa pag-asang mahalin siya na mag-ama. Maaari ko na bang marinig ang kwento mo? Muling tanong ng lalaki. Sa isang bar, nagkayayaan kaming magkakaibigan. Nalasing ako kaagad kaya iniwan ko mga kaibigan kong nagiinuman. Ang tanga ko sa punto na mali pala ang kwartong napasukan ko. Hindi ko naman masisisi ang lalaking yun dahil kasalanan ko naman na nangyari. Lasing din siguro siya kaya nangyari ang hindi dapat na mangyari. Sa pagkakaalam ko, pamilyado na ang taong yun dahil sa wedding ring niyang suot. Pagpapatuloy pa ng ginang, naging malinaw na ang lahat kay Tatang Ingo kung bakit gano'n na lamang kagaang ang loob niya kay Maggie. Maging nang makita niya si Marina ay may kung anong kurot sa kanyang puso. Sige na, Tatang Ingo, kumain na ho kayo. Nauna pa talaga akong magdrama. Pero salamat dahil kahit papano'y gumaan ang pakiramdam ko. Pangiting tugon ng ginang. Nako, wala yun. Pasasaan ba't magiging kaibigan mo rin ako katulad ni Maggie? Hindi maglalaon. Makakaahon din sa hirap ang batang yan. Maging ikaw. Saad nito.
Sana nga, Tatang. Magdilang anghel ka sana. Lumakad na palayo si Marina. Ngunit naging malinaw na kay Tatang Ingo na si Ignacio sa totoong buhay kung sino ang babae na kanyang nakasiping. At ang bunga ng kanilang ginawa ay si Maggie. Kaya pala sa tuwing tumitingin ako sa mga mata niya, hawig nun ang mga mata ko. Kailangang masiguro ko na anak ko talaga si Maggie. Magpapa-DNA test kami. Naibulalas nito bago hinigo pang mainit na sabaw ng sinigang. Ilang araw ang lumipas, naging tahimik na naman si Maggie habang nagtatrabaho sa car wash shop. Hindi siya binigyan ng sahod ng amain, kaya't maluha-luha siyang nag-aayos ng stock sa bodega. Nagkataon na may kukunin doon si Tatang Ingo, kaya't napansin na naman ang basang mga mata nito. Oh, umiiyak ka na naman. Hindi lahat ng problema kaya mong solusyonan, iha. Hayaan mo ang problema ang mamroblema sa'yo. Kung pwede nga lang, ibigay mo ang iba sa kapatid mo eh. Pangiting sambit nito. Napalingon ang dalaga sa kanyang likuran. Bumungad sa kanyang paningin ang nakangiting si Tatang Ingo. Sahod natin kahapon, kaya kailangan mong bumili ng magagandang damit para naman hindi ka nalaitin ng kapatid mo. Tugon nito. Hindi kasi ako binigyan ni Tatay. Sabi niya, kulang pa raw ang sahod ko bilang kabayaran sa perwisyong ibinigay ko sa kanya. Malungkot na sagot ng dalaga. Ay, hindi pwede yan. Sige, mamaya ako bibili ng damit mo. Tsaka pagkain para naman lumuwa ang mga mata ng mga taong galit sa'yo. Hindi pwedeng api-apihin ka nila, anak. Masiglang sambit ng matanda. Ipunin niyo na lang po ang pera niyo. Di ba uuwi pa kayo ng probinsya? Mas kailangan niyo po yun, Tatang. Aniya. Huwag mo na akong alalahanin pa. Nagpapadala naman ako sa pamilya ko eh. Hinaplos ni Tatang Ingo ang buhok ng dalaga. Lingid sa kaalaman ni Maggie na may nakuwang hibla ng buhok si Tatang Ingo. Nang makalabas ito sa bodega, ay dali-dali nitong inilagay sa papel at isinilid sa bulsa. Agad na tinawagan ni Tatang Ingo ang driver niyang si Dadoy. Nakipagkita siya sa labasan at ibinigay ang hibla ng buhok ni Maggie upang ipa-DNA test. Bakit niyo po ipapa-DNA ito, sir? Kamot ulong tanong ni Dadoy. Basta, wag na maraming tanong. 1 linggo lang makukuha mo na ang resulta. Tapos, dali mo kagad sa akin. Mahinahong sambit ng Ginoo. Agad na umalis si Dadoy sakay ng magarang kotse na may pagtataka. Maging ang itsura ng amo ay hindi niya alam kung bakit nagkakaganon. Nakita ni Vergel si Tatang Ingo na nakikipag-usap sa inaakalang may-ari ng magarang kotse. Oh, bakit hindi mo pinapasok sa shop? Yayamanin pa naman yon. Maangas nitong sabi. Ay, hindi pa naman siya magpapakarwa, sir. Nagtanong pa lang. Pero sinabi ko sa kanya ang lahat ng services na ino-offer natin. Pagsisinungaling nito. Matalim siyang tinitigan ni Vergel at pumasok na ito sa shop. Sumunod na rin si Tatang Ingo bitbit ang biniling kape dahil yon ang kanyang paalam upang makalabas ng car wash shop. Araw ng linggo, walang pasok si Tatang Ingo. Kaya naisipan niyang tawagan na naman si Dadoy upang bumili ng mga damit pambabae sa mall. Hello, Dadoy. Pumunta ka ngayon sa mall, ha? Isama mo ang asawa mo dahil ang pagbibigyan ko ng damit ay kasing laki niya. Magkita tayo sa labasan kung saan tayo madalas nakikita. Sabik na tugon nito. Aba, may nililigawan ka na po ba, sir? Natatawang tanong nito. Malalaman mo na lamang sa takdang panahon. Masayang sagot ng matanda. Hindi na mapakali si Ignacio. Bilang Tatang Ingo na makita ang resulta ng DNA test. Ramdam niya sa kanyang puso na anak niya si Maggie at napagtagpi-tagpi niya na ang mga pangyayari na ikinwento sa kanya ni Marina. Habang marangya akong nabubuhay, ang anak ko naman araw-araw na nagtitiis sa hirap. Panahon na upang bumawi ako sa kanya. Sambit nito sa kanyang isipan. Kahit na araw ng linggo ay pumunta pa rin siya sa car wash shop.
Bumili siya ng pagkain upang ibigay kay Maggie. Oh, tatang, day off niyo po ngayon ah. Bakit po nandito kayo? Tanong ng dalaga. Nabagot lang ako sa inuupahan kong kwarto eh. Walang makausap kaya naisip ko na lang na ibigay sa'yo ito anak. Masayang iniabot ng matanda ang pinamiling grocery kay Maggie. Naku, tang, hindi mo naman ako kailangang bigyan yan. May pagkain pa naman kami. Nahihiyang saad ng dalaga. Para sa'yo yan. Tignan mo, ang payat mo. Tsaka, konti lang naman yan eh. Bumili na ako ng para sa akin. Sige na, tanggapin mo na. Pagpupumilit pa nito, nahihiyaman, masayang tinanggap yun ni Maggie. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lamang ang tuwa na naramdaman niya na may taong nagmamalasakit sa kanya. Maraming salamat po sa inyo, tang. Aniya, Walang anuman yon anak. Maliit na bagay. Anak na ang turing ko sa'yo. Isa pa, malayo ako sa pamilya ko sa probinsya. At ikaw ang naging pamilya ko rito. pangiting tugon nito. Saglit na nabasag ang masaya nilang pag-uusap nang sumingit si Cassandra. Taas kilay na nilapitan nito ang dalawa. Aba, may pag-grocery ka pa, tatang ha? Talaga bang ibibigay mo yan kay Maggie? Mataray na tanong nito. Hayaan mo na ako. Isa pa, pera ko naman ang pinambili ko. Hindi naman niya hiningi sa akin to, iha. Kaya malaya akong magdesisyon kung ano ang gagawin ko. Napabuntong hiningang sinabi ng matanda dahil sa pakikialam ng maldita nilang amo. Tatalikod na sana siya nang muling magsalita ang babae. Hindi kaya natitipuhan mo si Maggie o may relasyon na kayo? Kaya ganun na lamang kung magturingan kayong dalawa? So yucky! Nakakadiri kayong dalawa! Pangiinsulto pa ni Cassandra. Sige na po, tang. Huwag mo nang pansinin ang sinasabi niya. Maraming salamat po ulit dito ah. Hindi mo naman po kailangan mag-abala pa eh. Bigil ang inis na sambit ni Maggie. Ayos lang anak. Saka taos puso kong ibinibigay yan dahil mabait ka. Saka ikaw naman Ma'am Cassandra. Maghinay-hinay ka sa mga salitang pinakakawalan ng bibig mo. Uso po ang salitang respeto. Dapat mo yang matutunan. Seryosong tugon ni Tataang at matalim na tumingin sa malditang dalaga. Namula ang mukha ni Cassandra dahil sa kahihiyan. Kakausapin pa sana nito ang kapatid, ngunit nakita niyang lumayo na ito sa kanya. Kahit papano'y naging matatag si Maggie dahil sa pagpapakita ng suporta ni Tatang Ingo. Hindi na siyang dating iyakin na konting panghihiya lamang ng kapatid ay tumitiklop na kaagad. 4:00 na ng hapon ang tawagan ni Dadoy ang amo niyang si Don Ignacio para makipagkita. Hindi niya pa rin naiintindihan kung bakit punit-punit at luma ang sinusuot nito. At animoy siya pa itong napagkakamalang mayaman. Sir, ito na po ang pinabili mo. Tsaka may 2 pares pa ng sapatos dyan. Kapares ng damit na binili namin. Salamat Dadoy. Pwede ka nang umalis. Makikiusap lang ako sa iyo na walang dapat na makaalam ng ginagawa nating to ha. Darating din ang takdang panahon na maiintindihan mo rin. Saka ilang araw na lang ang resulta ng DNA test. Sabihan mo ko kagad pag nakuha mo na yon ha? Seryosong utos ni Tatang Ingo. Opo sir, masusunod. Maya-maya'y humarurot ang sasakyan at muling bumalik si Tatang Ingo sa car wash shop. Masaya nitong nilapitan si Maggie na nooy abala sa pagbabanlaw ng sasakyan. Iha, may ibibigay pala ako sa iyo. Pangiti nitong tugon. Naku, tang. Ano na naman ba yan? Sapat na po yung mga grocery na binigay mo sa akin. Mamaya wala ka ng pambili ng pagkain. Nalilitong sagot ng dalaga. Di ba sabi mo, hindi ka binigyan ng sahod ng tatay mo? Kaya ito, binilhan kita ng damit para naman may maisuot kang komportable. Saka tignan mo, luma na yung damit mo. Paulit-ulit mo na lang sinusuot yan eh. Pagpapaliwanag pa nito. Pero tang, hindi mo naman kailangang gawin pa ang bagay na to eh. Ayos lang po ako. Wala nang pero-pero. Tanggapin mo na.
hindi ko naman pwedeng isuot to. Magmumukha akong bakla. Patawan nitong sambit. Sa di kalayuan ay may mga matang nakatanaw sa kanila. Nilapitan na naman sila ni Cassandra at sininghalan. Hoy tanda, day off mo di ba? Dapat nagpapahinga ka. Hindi yung nag-aabala ka rito. At ikaw naman Maggie, hindi itong oras ng kalandian. Kaya tapusin mo yung ginagawa mo. Bulyaw nito sa kapatid. Inagaw ni Cassandra ang paper bag na pinagsisidla ng damit. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita na mamahali na mga bestidang ibinigay ni Tatang Ingo sa kanyang kapatid. Paano mo na kaya nang makabili ng ganito kamahal na damit para ibigay lang sa patay gutom na babaeng yan? Pagtataka nitong tanong. Bakit? Porke ba car wash boy lang hindi makakayanang bumili ng mahal? Pinag-ipunan ko yan. Pinaghirapan ko naman ang pinambili ko. Kaya hindi mo na kailangan problemahin yan. Sagot ni Tatang Ingo. Ibinato ni Cassandra ang paper bag kay Maggie. Ngunit hindi maikubli ang pagkainggit sa mukha nito. Wala talagang modo ang kapatid mo na yan. Oh, basta, suotin mo yan. Alam kong bagay ang mga damit at sapatos na yan sa'yo. Masayang sambit ni Tatang. Tang, iinit lang ang ulo ni Cassandra sa'yo kapag pinagpatuloy mo ang pagiging mabait sa akin. Mamaya, tanggalin ka pa niya sa trabaho. Nag-aalalang tugon niya. Wala naman akong pakialam kahit tanggalin niya ako. Basta gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi mo kailangan manatili sa lugar kung saan hindi nakikita ang halaga mo. Kailangan mo munang mahalin ang sarili mo bago ang iba. Huwag mong hayaan na kinakawawa ka ng ibang tao para lang magustuhan ka nila. Naiintindihan mo ba ako, anak? Malamlam ang mga matang wika ni Tatang Ingo. Gusto niyang yakapin si Maggie, pero hindi pa yon oras dahil may mga matang nakasubaybay sa bawat kilos nila. Ilang sandali pa'y tinungo ni Mang Berhel ang kanilang kinaroroonan at galit itong hinarap ang dalawa. Ano tong pinagsasasabi ni Cassandra na may relasyon kayong dalawa? Totoo bang nililigawan mo si Maggie? Ha, Ingo? Namimilog ang mga matang bulyaw nito. Ay, hindi totoo yan, Sir Verhel. Binigyan ko lang siya ng damit dahil hindi niyo siya pinapasahod. Nagtatrabaho rin naman siya katulad ng ibang trabahador. Kaya may karapatan siyang kunin ang pera na pinaghirapan niya. Hoy, tanda! Wala kang pakialam kung hindi ko man siya sasahuran. Dahil ako nagpapalamon sa kanya. At sino ka para pangaralan ako? Negosyo ko ito kaya ako ang masusunod. Gusto mo yatang sipain pa kita palabas ng car wash shop ko eh. Pasalamat ka tinanggap pa kita rito sa kabila ng katandaan mo. Bulyaw pa nito. Underpaid naman. Hindi sapat ang sahod ng mga trabahador mo. Walang overtime pero overwork. Matapang na tugon ng matanda. Ah, ganun ah. Lumayas ka. Huwag ka nang babalik dito dahil wala ka nang babalikan trabaho. Pakialamero! Malakas nitong itinulak si Tatang Ingo palabas ng gate. Kaya't ganun na lamang ang pag-awat ni Maggie sa amain. Subalit kinaltukan siya nito. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito. Wala ka ng trabaho. Tignan ko lang kung hindi ka pulutin sa basurahan at maging palaboy. Pwe! Dinuraan pa ni Verhel si Tatang Ingo. Kuyumang kamao ng matanda habang tinitingnan ng lalaki mula ulo hanggang paa. Kinaladkad pa nito si Maggie papasok dahil gusto nitong habulin ng matandang kaibigan. Babalik ako. Babawiin ko ang pagmamayari ko. Hindi bilang isang matandang patay gutom, kundi bilang si Ignacio. Sambit nito sa kanyang isipan. Samantala, natatawang nakikita ni Cassandra na sinisigawan na naman ng ama ang nakatatandang kapatid. Kinuha nito ang paper bag na naglalaman ng bagong damit at sapatos. Hindi ito nababagay sa'yo, Maggie. Dahil magmumukha ka lang naman katawa-tawa. Ang bagay sa'yo ay basahan. Kaya akin na mga to. Natatawang sambit nito. Wala nang nagawa si Maggie kundi ang magpaubaya na naman. Dahil masasaktan lamang siya kapag nanlaban pa siya. Saktong wala roon si Marina dahil namalengke. Kaya malaya na naman ang mag-ama na alipustahin ang kawawang dalaga. Sa daan, nakasalubong ni Marina si Tatang Ingo.
Hindi maipinta ang inis sa mukha nito kaya't agad itong kinausap ng ginang. O Tang, saan ka ba nanggaling? Parang may kaaway ka yata ah. Kunot noong tanong nito. Nagkasagutan kami ng asawa at anak mo. Tinanggal na rin nila ako sa trabaho. Sagot nito. Ha? Bakit? Hindi naman pwede yan. Teka, sumama ka sa akin at kakausapin ko sila. Huwag na. Ang concern ko lang ay si Maggie. Kung pwede, ipagtanggol mo siya sa mag-ama mo. Hindi ko na kayang makita siya na sinasaktan lang siya ng ganun-ganun lang dahil nasasaktan din ako. Galit na tugon nito. Hindi na nakapagtimpi si Tatang Ingo kaya tinawakan niya sa kamay si Marina at naluluhang pinagmasda ng ginang. Nais na nitong ipagtapat na siya ang ama ni Maggie. Marina, gusto ko sanang makausap ka ng masinsinan. May ipagtatapat ako sa'yo. Aniya. Ano ba yon, Tatang Ingo? Sabihin mo lang, handa akong makinig sa'yo. Pumasok sila sa isang karinderya at doon sila nag-usap. Ganun na lamang ang pagkabigla ni Marina nang marinig mula sa bibig ni Tatang Ingo ang tungkol sa isang gabing naganap sa kanila ng estranghero. Ang ibig mong sabihin, maaaring ikaw ang lalaking yon, Tatang Ingo. Pero, paanong nangyari yon? Magkaiba ang katayuan ninyo. Naluluhang tanong ng ginang. Ignacio ang tunay kong pangalan. Nagpapanggap lang ako bilang Tatang Ingo. Mahabang kwento, pero siguro tadhana na rin ang gumawa ng paraan para mahanap ko ang anak ko. Unang beses pa lamang naming pagkikita, magaan na ang loob ko sa kanya. Patawarin mo ko. Matagal kitang hinanap pero wala akong nakuhang impormasyon tungkol sa'yo. Kaya naging matandang binata ako dahil nagbabakasakali ako mahanap ka. Ngayong alam ko ng pamilyado ka na. Wala akong balak na sirain ang pamilyang binuo mo. Pero gusto ko lang baguhin ang buhay ni Maggie. Dahil karapatan din niyang sumaya. Naiiyak na pagpapaliwanag ni Ignacio. Tumango lamang ang ginang habang pumapatak ang mga luhang kanina pa pinipigilan. Bagamat sinabi rin ito kay Ignacio kung bakit siya umalis nang walang paalam. Dahil nga nakita nito ang wedding ring na suot ng lalaki. Napangiti si Ignacio nang sabihin na pagmamay-ari yun ng kanyang ama na pinamana lamang sa kanya. Bahagyang napatingin ang ginang sa paa ni Tatang Ingo. Punit ang pantalon nito kaya naging malinaw sa paningin ni Marina ang balat sa bandang itaas ng tuhod nito. Napahawak ito sa kanyang dibdib dahil parehong-pareho yun sa balat ni Maggie. Hindi pa man ako ganun kasigurado, pero napagtagpi-tagpi ko na ang pangyayari. Ang balat sa ibabaw ng tuhod mo ay parehong-pareho ng kay Maggie. Naiiyak na sambit ni Marina. Babalik ako para tapusin ang paghihirap ng anak ko. Kuyom ang kamaong sambit ni Tatang Ingo na si Ignacio sa totoong buhay. Nakiusap si Marina sa lalaking kanyang kaharap na huwag munang sabihin ang katotohanan hanggat wala silang maipapakita na ebidensya kay Vergel, sapagkat mas lalo lang nitong sasaktan si Maggie at gugulo lang ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Babalik ako pag nakuha ko na ang DNA test. Kapag natiyak ko ang anak ko si Maggie, ilalayo ko siya sa mag-amang yon. Sana naman ay bigyan mo ng pagkakataon ng anak mo na sumaya, malayo sa mga taong mapanlait sa kanya. Hindi kita inuusgahan bilang ina. Maging ikaw nahihirapan din at tila ba nakapagitna ka sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Tumango si Marina. Sumang-ayon siya sa kagustuhang mangyari ni Ignacio. Kahit papano'y may bahagi sa kanyang puso ang kasiyahan. Sa wakas ay nakaharap na nito ang tunay na ama ni Maggie. Kahit ikubli man nito ang katotohanan noon kay Maggie na hindi ito anak ni Vergel ay lumalabas pa rin ang usap-usapan sa pamamagitan ng mga tsismosa nilang kapitbahay. Nalaman yun ni Maggie nang ito'y nasa 7 taong gulang na.
Umiiyak itong nilapitan siya at nagsumbong na madalas itong tinutukso na putok sa buho o di kaya'y tinatawag na bastarda. Ngunit kahit ganun ang nangyari sa buhay ni Maggie, ay nanatili pa rin itong mabait. Tumigil lamang ito sa katatanong kung sino ang tunay nitong ama nang pakiusapan siya ng ina na si Vergel na lamang ang ituring nitong ama. Ngunit kahit kailan ay hindi nito itinuring na anak ang kawawang dalaga. Umuwi si Marina na gulong-gulo ang isipan. Napapadalas na ang pag-aaway nila ni Vergel dahil sa pagtatanggol nito kay Maggie. Umabot pa sa punto na nasuntok na niya ang asawa dahil sa pagkayamot. Basag ang bibig ng lalaki kaya't napatigil ito sa pambubulyaw sa kanila. Ilang beses na ako nagtitimpi sa pangaalipusta mo kay Maggie. Oo, asawa mo ko, pero anak ko siya. Bunga man siya ng kasalanan, wala ka pa rin karapatang sakta ng anak ko. Tawagin mo siya kung anong gusto mong itawag sa kanya. Pero pinagsisisihan ko na kung bakit naging mahina ako. Kung alam ko lang na ganito magiging kahihinat na ng pag-ako mo sa akin mula sa kahihiyan, edi sana hindi na kita pinakasalan. Emosyonal na wika ni Marina. Timbagang nagngit-ngit sa galit si Vergel, habang hawak nito ang duguan nitong bibig. Pumasok si Marina sa kwarto ni Maggie at doon na natulog. Maging si Cassandra ay napatulala nang makita ang ginawa ng ina. Unang beses na lumaban ito kay Vergel. Sa pagkakataong yun, tila binuhusan ng malamig na tubig si Vergel. Hindi niya sukat akalain na sa maraming taong pagsasama nila ay sinagot-sagot siya ng ganon ni Marina. Ilang sandali pa'y nanumbalik ang diwa nito, kaya't kinalampag nito ang pinto ng silid ni Maggie. Nay, galit na galit si tatay. Patawad po dahil sa akin nag-away na naman kayo. Nag-aalalang sambit ni Maggie. Patawad anak, naging bulag ako sa katotohanan. Akala ko magbabago ang trato niya sa'yo, pero palala lang ng palala. Hindi na ako papayag na pagbuhatan ka pa niya ulit ng kamay. Matapang na wika ni Marina. Ilang sandali pa'y huminto ang pagkakalampag ni Vergel ng pintuan dahil sa pag-awat ni Cassandra. Nakinig ito sa anak, pero malakas na tinadyakan nito ang pinto bago nito nilisan ang silid ng mag-ina. Ilang araw ang lumipas, naging tahimik ang bahay dahil sa hindi pagpapansinan ni na Vergel at Marina. Napatayo mula sa pagkakaupo si Vergel nang matanaw na may magarang sasakyan na huminto sa harap ng car wash shop. Bumaba doon ang isang matikas na lalaki na may edad. Nakasuot ito ng puting polong damit at pantalon. Bumagay din ang suot nitong salamin na dumagdag pa sa kagwapuhan nito. Napanganga si Vergel at dali-daling nilapitan ang mayamang lalaki. Magandang araw ho, sir. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Marami po kaming ino-offer na services dito. Pulido kung magtrabaho mga tauhan ko. Aligaga nitong bati sa mayamang customer. Magalang ah. Lahat ba ng mga customer mo'y tinatrato mo ng ganyan? Natatawa pang sambit ng mayamang customer. Tinanggal nitong suot nitong salamin at tinitigan ni Vergel. Animoy naguguluhang napakunot noo ang matabang lalaki. Nagkita na ba tayo, sir? Parang pamilyar kasi ang mukha niyo eh. Tanong nito. Ako si Ignacio. May hinahanap ako rito. Isang dalaga na nagngangalang Maggie. Pagpapatuloy pa ng Ginoo. Si Maggie. Bakit? Ano ba ang kailangan mo sa kanya? Tanong ni Vergel. Gusto ko lang siyang makita. Sambit pa ng Ginoo. Napatigil si Maggie sa pagwawalis sa gilid ng kanilang bahay nang mapansin ang lalaking kausap ng ama. Narinig din niya na hinanap siya nito, kaya't nagtaka siya kung bakit. Bago pa siya makalapit sa kinaroroonan ng amang si Vergel, ay lumapit na agad si Cassandra at kinausap ang nagpakilalang si Ignacio. Nagsalubong ang kilay ng Ginoo nang makita ang bagong damit na suot ng dalaga. Napangiti si Cassandra dahil buong akala niya'y nagugustuhan siya ng lalaki na kanyang kaharap. Gusto kong makita si Maggie. Wala akong panahon na makipag-usap sa ibang tao.
Taas kilay na wika ng Ginoo. Bakit? Ano bang kailangan mo sa kanya? Naiinis na tanong ni Vergel. Anak ko siya. Sagot ni Ignacio. Lalong nanlaki ang mga mata ni Vergel nang marinig ang mga salitang yon. Hindi siya makapaniwala na ang taong kanyang kaharap ay nagpakilala bilang ama ni Maggie. Anong anak? Ako ang kinikilalang ama ni Maggie. Hindi ako naniniwala na ikaw ang ama ng batang yon. At paano ako makakasiguro na totoong sinasabi mo, ha? Hindi mapigilang tumaas ang boses ni Vergel dahil unti-unti na siyang napipikon. Ipinakita ni Ignacio ang DNA test result sa mukhang perang si Vergel. Kaya't ganun na lamang ang pagkagulat nito nang makita na positive ang resulta ng DNA test. Maging si Cassandra ay hindi makapaniwala. Ilang sandali lumabas si Marina ng bahay. Tumambad sa paningin ng ginang ang matipunong lalaki. Nagbalik nga siya. Naibulalas nito. Sino nagbalik, Nay? Tanong ni Maggie nang marinig ang sinabi ng ina. Hinawakan ni Marina ang kamay ng dalaga at sinamahan itong lumapit sa taong naghahanap sa kanya. Nang matanaw ni Ignacio na papalapit ang mag-ina, ay hindi na niya pinalampas ang pagkakataon na yakapin ang kanyang anak at pinakita ang DNA result na kanyang hawak. Sino po kayo? Bakit niyo ako hinahanap? Nauutal na tanong ni Maggie. Hindi mo na ba ako nakikilala, anak? Ako si Tatang Ingo na kaibigan mo. Ako ang totoo mong ama. Alam kong mahirap ipaliwanag, pero gusto kong isa-isahing ipaliwanag sa iyo kung sasama ka sa akin. Natutuwang pagpapakilala nito. Naguguluhang napatingin si Maggie sa kanyang ina. Iniabot ni Don Ignacio ang papel sa kanya. At dooy tumambad sa kanyang paningin na totoo ngang siya ay tunay na anak nito. Pero paano nangyari yun? Hindi ko maintindihan. Nalilitong sambit ni Maggie. Pinaliwanag ni Don Ignacio na aksidente lamang ang pagkakataon na sila'y magkita. Subalit sadyang tadhana na ang gumawa ng paraan upang sila'y magkakilala bilang mag-ama. Sinabi niya kay Maggie na siya ang taong gusto nitong tulungan nung inahabol siya ng mga rugby boys. Kaya't bumalik siya bilang si Tatang Ingo dahil gusto pa niya itong makilala ng lubusan. Hindi niya sukat akalain na yun na ang daan upang malaman niya ang katotohanan na sila pala ay mag-ama. Lumapit na si Vergel dahil hindi na nito matiis na hindi marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Mawalang galang na sa'yo, Ginoo. Kung anak mo nga itong si Maggie, hindi mo siya pwedeng kunin na lamang sa poder ko. Ako nagpalaki sa kanya at maayos ang trato namin sa kanya. Singit ni Vergel. Maayos nga ba ang pagtrato mo? O maayos ka lang makipag-usap sa mga taong may kaya at napapakinabangan mo? Pero ang mga dukha ay halos yurakan mo ang pagkatao. Seryosong tugon ni Don Ignacio. Nagkakamali ho kayo. Hindi ho ako ganun, sir. Pagsisinungaling ni Vergel. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako lang naman si Tatang Ingo na ininsulto at pinalayas mo rito. Ako lang naman ang matandang lalaki na inapak-apakan mo ang pagkatao. Nasaksihan ko kung paano mo tratuhin ang anak ko. Ginawa niyong alila ng anak mong si Cassandra. Galit na bulyaw ng Ginoo. Ngunit ganun na lamang ang paghuhurumintado ni Vergel at gusto nitong bayaran siya sa pagpapalaki nito kay Maggie. Subalit sinabihan siya ni Don Ignacio na pwede siya nitong ipakulong kung guguluhin pa nito ang buhay ng anak. Kaya tumahimik si Vergel dahil hindi nagagana ang pagiging maangas niya sa milyonaryong si Don Ignacio. Halos mahimatay si Cassandra nang mabasa sa kanyang cellphone ang pangalang Don Ignacio Lorenzo, isang multimillionaire na nagmamay-ari ng advertising company sa Pilipinas. May mga negosyo rin itong restaurant sa Canada at Korea.
Halos lumuhod siya sa harapan ni Maggie at nagmamakaawa sa lahat ng nagawa nitong kasalanan. Hindi mo naman kailangan gawin yan, Cassandra. Ang kailangan mong gawin, maging mabuting tao. Mahirap man o mayaman ang kaharap mo, itrato mo ng may paggalang. Itigil mo na ang pagpapakitang tao. Mahinahong tugon ng dalaga. Dahil sa pangyayaring yun, pumayag si Maggie na sumama kay Tatang Ingo, na si Don Ignacio sa totoong buhay. Kaya ganun na lamang kagaan ang pakiramdam niya sa matanda dahil ito pala ang tunay niyang ama. Sige anak, sumama ka sa kanya. Nag-usap na kami tungkol sa ikabubuti mo. Panahon na rin upang maging masaya ka. Narito lang ako sa bahay kung namimiss mo ako. Saka huwag kang mag-alala. Bibisitahin din naman kita, ha? Maluhaluhang sambit ni Marina. Malakas ang palahon ni Cassandra dahil hindi nito sukat akalain na ang kapatid niya ay magiging milyonaryo. Maging si Vergel ay tahimik pa rin dahil sa hindi makapaniwala sa pangyayari. Inalalaya ng dalawang bodyguard si Don Ignacio at Maggie. Gusto pang isama ng dalaga ang ina, subalit nagpumilit itong magpaiwan at nangakong bibisitahin na lang siya nito. Kailangan din itong bumalik sa probinsya dahil sa amang may sakit. Nangako naman si Don Ignacio na bibigyan niya ng negosyo si Marina. Ngunit hindi kasali ang mag-amang sina Vergel at Cassandra dahil gusto niya itong bigyan ng leksyon. Nagdaan ng ilang linggo, bumalik na mula sa probinsya si Marina. Pumanaw ang ama nito dahil sa sakit na kanser. Matapos maipalibing ang kanyang ama, bumalik din siya sa Sitio Andres upang samahan ang kanyang mag-ama. Lumipas ang mga taon, nag-aral ng business management si Maggie dahil siya ang magiging tagapagmana ng advertising company ng ama. Hindi ganun kadali sa umpisa. Ngunit unti-unti rin niyang natutunan ng mga bagay na dapat niyang gawin. Sa kabila naman ng pagiging masama ni Vergel at Cassandra kay Maggie, ay nakiusap siya sa amang si Don Ignacio na bumisita sa kanilang bahay. Ganun na lamang ang paghingi ng kapatawaran ng mga ito sa kanila. Hindi man ganun kadali ang magpatawad, ngunit ibinigay niya yon sa mag-ama. Kahit papaano ay minahal niya mga ito kahit hindi siya itinuring na kapamilya. Sa tuwing katapusan ng linggo ay nagsasagawa sila ng feeding program sa Sitio San Andres. Ang kanyang ina na si Marina at ang kapatid ni Cassandra ang nangunguna dahil abala na si Maggie. Yun ang nagsilbing pasasalamat ng dalaga sa lahat ng biyaya na dumating sa kanyang buhay kahit na dumana siya ng kalupitan at hirap. Unti-unting bumait na rin si Cassandra dahil sinusunod na nito ang inang si Marina. Bagamat hindi pa rin naaalis ang inggit nito kay Maggie dahil may sarili na itong sasakyan at negosyo. Isang araw, nabalitaan na lamang ni Maggie na pumanaw na ang amaing si Vergel dahil sa heat stroke. Gayunpaman ay hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang amain. O anak, handa ka na bang magtrabaho sa kumpanya? Masayang tanong ni Don Ignacio kay Maggie. Kakagraduate ko pa lang po, Papa. Pangiti niyang sagot. O ano naman ngayon, sa susunod na linggo, gusto kong ipakilala ka na sa aking mga tauhan bilang tagapagmana ng advertising company. Hanggang ngayon, Papa, hindi pa rin ako makapaniwala na nagkasama na tayo. Ganun na lamang ang kasiyahan ni Maggie nang makapiling ang ama. Matapos na ilibing si Mang Vergel, ay sina Marina at Cassandra na ang namahala sa car wash shop. Huli na nang malaman nilang baon pala sa utang si Mang Vergel at isinangla nito ang car wash shop na ikinabubuhay nilang mag-ina. Ngunit bago pa man ito makuha ng pinagkakautangan ng amain, ay tinubos yun ni Maggie. At siya na ang bagong may-ari nun. Lumago nang lumago ang car wash shop at nadagdagan pa ng 2 pang branch. Naging magkaibigan sina Marina at Don Ignacio.
Hanggang doon na lamang ang kanilang naging relasyon dahil para kay Marina, lahat ng bagay ay may limitasyon. Hindi makapaniwala ang lahat ng mga taong nang maliit kay Maggie na isa pala siyang anak ng multi-millionaire na CEO ng isang advertising company. Lalo pa niyang napalago ang negosyo ng kanyang ama at naging matagumpay sa mundong yon. Dahil doon, tiningala siya at naging inspirasyon ng nakararami. Wakas!